Mr. Silent Channel. Kabanata 851 hanggang 860. Ang kapanganakan ng isang hari. Sa alas 11 ng gabi, ang approval rating ni Heloise ay 86,580,000. Sa oras na ito, ang rate ng pag-aproba ni Lee Nainwei ay 84.2 million. I won, hahaha. I won. I finally won. 2 million and 2 million for 1 hour. Let me see what you do this time, hahaha. Namula ang mukha ni Heloise sa excitement. Hindi na siya makapaghintay na ipahayag sa lahat sa pangunahing lungsod ng Shenluo ngayon na tiyak na siya ang mananalo. Sa loob ng apartment ni Crystal. Nakatitig sa screen ng computer ang 4 na bisita at walang magawang umiling. Nawala. Medyo nanlumo ang ekspresyon ni Crystal. Hoy, bakit ang batang ito na si Lee Nainwei ay ayaw makinig sa payo? Kung nakakagalaw siya ng kaunti, Dahil dito, naawa si Crystal kay Lee Nainwei. Sa stall, biglang sumigaw si Franklin, hindi, mali ito. Ang ilang data ay kakaiba, ang iba ay kakaiba. Anong kakaiba? Sabay-sabay na sumugod sina Crystal, Lake at Brianna at nagtanong, anong problema? Tingnan mo, itinuro ni Franklin ang screen ng computer, sa orihinal, ang mga numero ni na Heloise at Lee Nainwei ay lumampas sa 85 milyon, ngunit binuksan namin ang iba pa. Oh, bakit napakataas ng mga numero sa oras na ito? Ang rate ng suporta ni Chi Shengjia ay higit sa 60 milyon. Oh my God, huminga ng malalim si Lake, napakakaiba ng rate ng suporta sa pagkakataong ito, di ba? May malaking nangyari sa Galaxy Voice sa mundong ito. Wells Manor, isang malaking conference room na sumasaklaw sa isang lugar na 80,000 square meters. Ito ang unang conference room ng Wells Manor, at ito rin ang pinakamalaki. At ngayon, ginamit ito bilang venue para sa press conference ang pagsilang ng isang mga awit na may pinakamataas na rate ng suporta sa kasaysayan ng Galaxy Good Voice. Ang gayong malaking kaganapan, syempre, ay nangangailangan ng isang malaking silid ng komperensya. Sa oras na ito, hindi mabilang na mga reporter ang nagtipon dito. Nagbubulungan ang lahat. Sa pagkakataong ito, ang kompetisyon para sa Galaxy Good Voice ay ang pinakamabangis sa kasaysayan, tama. Ang rate ng suporta ay higit sa 85 milyon na nakakatakot. Hindi, pagkatapos ng hating gabi magtatapos sa alas 2. Ito ay tinatayang konserbatibo na malapit sa 87 milyon. Nakakatakot. Ang dating pinakamataas na rate ng suporta ay 65 milyon lamang, ngunit sa pagkakataong ito ay higit sa 20 milyon. Oo, mayroon kami ngayon. Hindi ito walang kabuluhan. Habang tahimik na nag-uusap ang mga reporter na ito, biglang sumigaw ang isang tao, oh my God, bakit napakataas ng mga numero sa pagkakataong ito? Di ba? Gaano kataas? Binuksan ng lahat ng mga reporter ang kanilang portable mini projection na mga computer, at ang buong conference room ay kumikislap ng asul na liwanag. Nagulat ang lahat nang makita nila ang larawang nakadisplay sa screen. Rate ng suporta ni Heloise, 86,623,654. Rate ng suporta ni Lee Nainwei, 85,622,153. Syempre, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay ang iba pang ilang tao. Rate ng suporta ni Chi Shengjia, 65,213,648. Rating ng pag-aproba ng Brittany, 64,621,154. Rate ng suporta ng Phyllis, 62,132,584. Nakakatakot lang. Lahat ng tao sa terminong ito ay may napakataas na rate ng suporta. Nagkatinginan ang lahat ng mga reporter, natulala, ito. Sa oras na ito, ang mga reporter na may mahusay na utak ang unang nag-react, ano pa ba ito at ito? May kakaiba sa pagkakataong ito. Mangyaring makipag-ugnayan sa kumpanya ng mabilis at tingnan kung ano ang sinasabi nito. Sa kabila, nagpalit na si Heloise ng magandang panggabing damit, naghihintay na lamang sa pagdating ng sandali ng pagdiriwang. Naisip pa niya kung ano ang sasabihin, kung anong mga aksyon ang gagawin pagkatapos makipagkita sa reporter, at kung paano magpakita ng kabaitan na panlilibak kay Lee Nainwei. Dahil dito, bago pa man siya makaalis ay biglang tumakbo ang bodyguard na pawis na pawis. Pagpasok pa lang niya sa pinto, sumigaw siya, Miss, hindi maganda. May malaking nangyari. Ngayon na, anong malaking bagay ang maaaring mangyari? Heloise chuckled, anong kaguluhan? Si Lee Nainwei ay higit sa 2 milyon sa likod ko sa rating ng pag-aproba. Talagang big deal. Hindi naaabutan ang rate ng suporta ni Lee Nainwei. Ang susi ay ibang tao. Sa kasalukuyang henerasyon ng mga awit, mayroong 7 tao na may higit sa 60 milyon. Nang marinig ng mga reporter ang balita, lahat sila ay nakipag-ugnayan sa punong tanggapan. Pagkatapos nito, lahat sila ay umalis, anong sabi mo? Nagulat si Heloise nang marinig niya ang balita. Matapos matigilan. Ito ay ang hysterical na hiyaw, paano ito posible? Paano ito posible?
Ang mga nakaraang kampyon ay mayroon lamang 65 milyon, ngunit sa pagkakataong ito mayroong 765 milyong nanalo. Paano ito posible? Pero miss, it's really, mabilis na paliwanag ng bodyguard. Tumakbo si Heloise sa computer sa abot ng kanyang makakaya. Nang makita niya ang mga numero ay namutla ang mukha niya at bumagsak siya sa lupa. Rating ng pag-aproba ng Heloise, 87,125,463. Rate ng suporta ng Lee Nainwei, 85,321,564. Rate ng suporta sa Chi Shengjia, 65,213,648. Rating ng pag-aproba ng Brittany, 64,421,154. Rate ng suporta ng Phyllis, 62,132,584. Tapos na, tapos na. Napaupo si Heloise sa lupa. This time, tapos na talaga. Hindi mahalaga kung siya at si Lee Nainwei ay may mataas na data, ngunit kung ang data ng lahat ay mataas. Parang college entrance exam. Walang problema kung may isa o dalawang estudyante sa iisang silid ng pagsusulit na nakakuha ng buong marka, ngunit may mga mag-aaral sa parehong silid-aralan. Kung lahat sila ay makakakuha ng buong marka, ano ang kahihinatnan? Napakasimple, kunin muli ang pagsusulit. At ito ay isang pangunahing bilangguan. Boom! Kasabay nito, ang orasan ay 12:00 ng hating gabi. This time, malaking bagay na. Galit na galit ang nangungunang pamamahala ng Galaxy Voice. Ang pangunahing lungsod ng Shinra, Galaxy Good Voice Office Building, ang pinakamalaking conference room. Shadow. Ito ang malilim na kwento ni Chiguoga. Ang presidente ng opisina ng Galaxy Good Voice sa pangunahing lungsod ng Shenluo ay hinampas ang mesa at sumigaw ng malakas, ito ay hinahamon ang aming pangwakas na linya. Ito ang deklarasyon ng digmaan ni Chiguoga sa atin. Ito ay hindi mabata. Ito ay talagang hindi mabata. Mayroong 7 mga awit na may higit sa 60 milyong suporta, sino ang sinungaling na ito? Natahimik ang lahat sa ibaba. Hindi nakakagulat na galit ang Pangulo sa pagkakataong ito. 7 mga awit na may mahigit 60 milyong rating ng suporta. Talagang hinahamon nito ang kanilang mga limitasyon. Alam mo, sa pangunahing rematch sa antas ng lungsod ng Galaxy Good Voice, kung mayroong isang tao na may rate ng pag-aproba na higit sa 60 milyon, dapat siyang ituring na isang mahusay na henyo. Sapat na sabihin na mayroong 2 tao na may approval rate na higit sa 85 milyon sa pagkakataong ito. Peke. Bilang resulta, 5 pang tao ang natagpo ang lumampas sa 60 milyon. Anong sinungaling? Sa iba pang malalaking lungsod, ano ang pinakamataas na rate ng suporta ngayon? Sa madaling salita, mayroong 12 ng mga tao na may higit sa 60 milyon. Mayroong 12 ng mga pangunahing lungsod na may higit sa 3,000. Sa pangunahing lungsod ng Shinra, mayroong 7 na may higit sa 60 milyon sa isang pagkakataon, at 2 na may higit sa 85 milyon. Paano kung maglaro? Suriin. Suriin itong mabuti. Hinampas ng Pangulo ang mesa at umungol, kung hindi mo pipigain ang lahat ng tubig sa kanila, bakit hindi na lang sila umuwi at kumain ng tuyo? Kung tutusin, hindi katakataka na galit siya sa pagkakataong ito. Ang susi ay ang Galaxy Voice ay isang kompetisyon para sa buong kalawakan, hindi lamang para sa pangunahing lungsod ng HRE. Sa ganoong kataas na rate ng suporta, kahit na si Shinra ay maaaring magpanggap na hindi ito nakikita, ano ang magagawa ng magagandang mga sangay ng boses sa iba pang malalaking lungsod? Kaya't ang Galaxy Voice ngayong taon ay may hindi pa nagagawang alyansa sa Galaxy Nobles. Suriing mabuti ang data ng lahat ng mga awit, lalo na ang 7 mga awit na may mahigit 60 milyong rating ng suporta. Pagkatapos ay kapag ang data na sa wakas ay na-squeeze out ay ilagay sa internet at ilagay sa harap ng lahat, ang buong mundo ay tumahimik. Rate ng suporta ng Lee Nainwei, 85,321,564. Rating ng pag-aproba ng Heloise, 57,125,463. Rate ng suporta sa Chi Shengjia, 35,213,648. Rating ng pag-aproba ng Brittany, 34,621,154. Rate ng suporta ng Phyllis, 32,132,584. Ang mga pintuan ng Street Herberg Hotel ay halos siksikan ng mga mamamahayag. Galaxy Good Voice, ang pinakamalakas na manlalaro sa pangunahing semifinal sa antas ng lungsod ay ipinanganak. Ang rate ng suporta ay hindi pa nagagawang 85 milyon. At ang pinakamahalaga ay ang kanyang approval rating. Walang kahit isang patak ng tubig dito. Sa kanyang madamdaming pag-awit ng Time Cooks the Rain, na tiyak na makapagbabalik ng pinakamalambot na alaala sa puso ng lahat, ang pangalang Lee Nainwei ay tiyak na maririnig sa musika ng buong Shinra City at maging ng buong Galaxy Alliance. Isang malaking milestone sa kasaysayan. Nabaliw lahat ng reporters.
Bagamat ang pangalawang lugar ay mayroon ding rating ng pag-aproba si Heloise na 57 milyon, sa oras na ito, sino ang mag-aalaga sa buhay o pagkamatay ng pangalawang lugar na may rating ng suporta na halos 30 milyon? Siyempre, imposibleng magkaroon ng mga reporter. Ang pangunahing lungsod ng Shinra ay kasing laki ng ilang maliliit na kumpanya. Pupunta pa rin ako dyan. Ngunit kahit na ang lahat ng mga reporter sa oras na ito ay napakamasigla. Ngunit kahit anong pilit nila, isang sagot lang ang nakuha nila kakauwi lang ng Young Master, kaya hindi tumanggap si Lee Naenwei ng anumang mga panayam at maghihintay hanggang matapos ang pagdiriwang. Sa pagkakataong ito, mas nagulat ang mga reporter. Young Master. Iyan ba ang taong sinabi ni Miss Lee Naenwei na hinihintay niya? Diyos. Siya ang kampyon ng ating pangunahing lungsod ng Shinra, isang superstar na may approval rating na 85 milyon. Anong uri ng tao ang karapat-dapat na gawin niya ito? Ewan ko. This time, hindi ko talaga alam ang pangalan niya. Parang nakakatakot siyang tao. He is so infatuated. Ay, oo, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang magiging heartbroken, di ba? Pero sa madaling salita, si Miss Lee Naenwei ay isang ganap na diyosa. Wala akong makitang isang kapintasan sa kanyang mukha. Ito ay talagang totoo. Hindi ordinaryo. Well, I don't know how many years it will take for a character like this to come out. Pero ang problema, hindi namin siya ma-interview. What should we do? Maghintay. Kaya wait lang. Sa ganitong paraan, bagamat hindi pa pumapasok si Hong Dali sa mundo, ang mundo ay puno na ng mga alamat tungkol sa kanya. Hindi mabilang na mga tao ang puno ng walang katapusang kuryosidad tungkol sa Young Master na hinihintay ng Diyosa na si Lee Naenwei. Hindi alam ng mga tao kung anong uri ng tao ang talagang makakakuha ng infatuation gaya ni Lee Naenwei, dapat ay sobrang perpektong tao siya, kumbaga. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Siyempre, kung alam ng mga tao na ang misteryosong Young Master na ito ang talagang pinakamalaking alibughang anak sa kasaysayan, hindi ko alam kung ano ang iisipin nila. Kung alam nila na ang Young Master sa oras na ito ay kung ang Panginoon ay nakahiga sa kondangan ng ganap na Diyosa na si Lee Naenwei na kumakain ng malalaking beans. Kabanata 852, maganda ba ako? Sa Wells Manor, binasag ni Heloise ang lahat ng nakikita. Sa pagkakataong ito, talo siya ng gusto. Mula sa bilang ng mga pag-download ng mga online na kanta hanggang sa kompetisyon ng mga rating ng pag-aproba, walang makakagawa nito. Sa katunayan, ang pagkatalo ay hindi isang malaking problema noong una. Ang talagang pinakamahalaga ay gumastos siya ng pera at natalo. Hindi ba't may kasabihan na maganda habang nabubuhay pa ang isang tao, wala na ang pera. Gaya niya ngayon, walang kabuluhan ng 5 milyon na iyon 5 milyon iyon. Para sa mga tunay na nangungunang bilog, ang 5 milyon ay wala, ngunit para sa mga ordinaryong tao, ang 5 milyon ay tiyak na hindi isang maliit na bilang hindi pa banggitin ang 15 milyon na ginastos ng misteryosong tao sa kanya, sa kabuuan ay 20 milyon. Nawala din siya. Lalo na't mayroong 30 milyong agwat ng suporta sa pagitan nila ni Lee Naenwei pagkatapos ng pagbabawas ng tubig. 30 milyon. Paano niya natitiis ito? Hindi ko tinatanggap. Hindi ko tinatanggap. Sumigaw si Heloise, hindi ko ito tinatanggap. Dahil mayroon ka sa akin, Heloise, bakit siya, Lee Naenwei, lilito? Ang unang lugar ay akin, ang unang lugar ay dapat na ako, oh. Lahat ng tao sa paligid ay nasa panganib, at ang mga bodyguard ay hindi man lang nang ahas na magsalita. Biruin mo ba, kapag nagalit ang dalaga, mas mabuting huwag na lang magsalita. Kung tutuusin, bagamat siya mismo ay maituturing lamang na nagmula sa isang malaking pamilya, ang pangunahing problema ay ang hita na kanyang niyayakap, ito ay talagang gininto ang hita. Mag-isip ka ng paraan para sa akin. Mag-isip ka ng paraan para sa akin. Sumigaw si Heloise sa lahat ng nasa harapan niya, mga talunan kayo, mag-isip kayo ng paraan para sa akin. Kahit anong mangyari, gusto kong manalo sa susunod na qualifying match. Manalo. Kailangan kong manalo. Gusto niyang manalo, ngunit ang problema ay ang mga taong nasa harap niya ay mga bodyguard o mga katulong. Mayroon bang magandang solusyon? Hotel Street, Hiberg, sa kwarto no. 8,002. Umupo si Hong Dali sa sofa at tumingin sa nakasarang pinto nang may pagtataka. Ano ang ipinagagawa sa akin ni Sister Naenwei dito? Hindi kaya. May bago at magandang sasabihin siya sa akin. Pagkatapos ang lalaki ay tumingin sa paligid, walang tao sa paligid, napakagandang pagkakataon. Paano kung may gagawin ako? Hindi nagtagal, alam ni Hong Dali kung ano ang gustong gawin ni Lee Naenwei nang espesyal niyang hilingin sa kanya na pumunta. Nga pala, ano kaya ang hitsura ni Lee Naenwei sa kanyang pijama? Hindi ito alam ni Hong Dali noon pa man. Sa oras na iyon, siya ay natutulog sa kondangan ni Lee Naenwei, at si Lee Naenwei ay nakasuot ng formal na damit. Lalo na kapag bumalik ako sa aking silid sa gabi, syempre, iniisip ko pa rin ito. Pero ngayon alam niya. Nang makita niya si Lee Naenwei na nakaharap sa kanya sa kanyang maliit na pijama, napagtanto niya na ang kanyang imahinasyon tungkol sa mga babae ay hindi pa rin masyadong mayaman. Gayunpaman, kumpara sa kanyang mga ideya sa paggastos ng pera, tiyak na wala ito sa parehong antas.
Sa oras na ito si Lee Nainwei ay nakasuot ng purong puting suspender na pajama, na ang laylayan ay nasa itaas lamang ng kanyang mga hita. Ang makinis at puting nyebe na ahit na mga balikat at malambot na mga braso ay nakalantad na parang motton fat white jade, at pakiramdam nila ay kasing lambot ng tubig. Kung ordinaryong tao lang sana ay sinunggaban niya ito at kinagat ng malakas. Ngunit sa kabutihang palad, ang Prodigal Hong ay Prodigal Hong pagkatapos ng lahat, at nagawa niyang kumapit sa huli. Ang neckline ng pajama ni Lee Nainwei ay hindi masyadong mababa, na nagpapakita ng kanyang mahaba, snow white neck at pinong collarbones. Ang matambok na suso ay ang pinakaperpektong hugis ng Bond. Bagamat maliit na underwear lang ang suot niya, may malabong gali pa rin. Tiyak na sigurado si Hong Dali na kung yumuko ng kaunti si Lee Nainwei sa oras na ito, tiyak na mangyayari kaagad ang gali sa kanyang dibdib. Bagamat medyo maluwag ang pajama, hindi nito pinipigilan si Lee Nainwei na ipakita ang kanyang ganap na perpektong figure. Iyon ay isang payat na baywang na maaaring tamaan ng 100%, hindi hihigit, hindi bababa, at ang kapangyarihan ng halaga ng kagandahan ay kasing taas ng 125 puntos, na ganap na makikita sa oras na ito. Pagtingin ko sa laylayan ng palda, nakita ko ang mapuputing nyebe na mga hita ni Lee Nainwei at payat at tuwid na mga binti. Lahat ay naglalabas ng malalang gravity. Pag-usapan natin ang tungkol sa kanyang pajama. Maaaring sinadya niyang binili ang istilong ito, marahil para hintayin lamang si Hong Dali, ang kanyang paboritong young master, na bumalik at isuot ito upang ipakita sa kanya ang kanyang pinakamaganda at pinakamagandang bahagi kaya medyo transparent ang pajama na ito. Kaya nakikita pa ni Hong Dali ang ilalim ng damit ni Lee Nainwei. Ang mga sulok ng puro puting underwear na iyon. Sa ibaba, nakita ang mga hubad na paa ni Lee Nainwei. Nakasuot ng itim na strappy sandals. Ang pares ng sandals na ito ay napakasimple, na may ilang manipis na strap lamang na nagtatali sa mga talampakan. Ito ay nagbigay daan kay Hong Dali na magkaroon ng malinaw na pagtingin sa maliliit na paa ni Lee Nainwei. Bagamat hindi kasing kinis at pinong mga paa ni Tang Moxon, ang mga ito ay isang pambihirang pares ng magagandang paa. Ang kanyang mga bukong-bukong ay bilog, ang kanyang balat ay kasing kinis ng jade, at kasing bata at malambot na parang sanggol. Walang bakas ng kalyo sa mga daliri sa paa, kasing puti ng balat sa instep. Ang 10 daliri ng paa ay sobrang pinong, parang makinis na perlas. Kahit na si Lee Nainwei ay 24 na taong gulang, ang oras ay hindi nagpakita ng anumang hindi kinakailangang mga palatandaan sa kanyang katawan. Siya na ngayon ang pinakamagandang sandali sa kanyang buhay. Kung hindi man, hindi lahat ay maglakas loob na magsuot ng gayong puting pajama at itim na sandalyas. Kung ang kalidad ng iyong balat ay mas malala pa, tiyak na malalantad ito ng damit na ito. Kung hindi ka maglalagay ng pampaganda, tiyak na parang isang magandang bulaklak na nakaipit sa dumi ng baka ang magandang bulaklak, syempre, ay tumutukoy sa sangkap na ito. Pero iba talaga si Lee Nainwei. Siya ay puno ng kagandahan, maging ito ay hitsura, figure, balat, o kahit na ang kanyang mga buto, sila ay perpekto. Now wearing this outfit, mas kitang-kita ang beauty niya. Kasabay ng kanyang mahabang itim na buhok na parang talon, si Lee Nainwei ay parang isang prinsesang lumabas sa isang fairy tale. Hindi na siya prinsesa. Dapat itong tawagin ng ibang pangalan. Diyosa. Isang ganap na figure ng Diyosa. Siya ay lubhang kanais-nais, ngunit walang pakiramdam ng kalapastanganan sa kanya. Sa oras na ito, habang tinitingnan ng mga mata ni Hong Dali, si Lee Nainwei ay hindi nahiya. Tumayo siya sa harap ni Hong Dali ng maganda at ikinalat ang halimuyak mula sa kanyang katawan patungo sa ilong ni Hong Dali. Young Master, hinawakan ni Lee Nainwei ang sulok ng kanyang palda at pinaikot ito ng maganda, pagkatapos ay mahinang sinabi, "Ako, maganda ka ba?" Ang ganda. Natigilan si Hong Dali. Sa oras na ito, hindi na niya alam kung ano ang mararamdaman kapag kaharap si Lee Nainwei. Oo. Siya ay talagang maganda, talagang taos puso, 100% purong ginto, walang adulteration. Kahit na hindi siya nagkaroon ng malaking ideya tungkol sa mga babae. Ngunit kung tutusin, palagi siyang napapalibutan ng mga napakagandang figure sa antas ng Diyosa, kaya medyo nilinang ni Hong Dali ang kanyang aesthetic na kakayahan. Ang pinakamahalagang bagay ay si Lee Nainwei ay talagang walang mahanap na mali sa kanya. Maging ang kanyang suso, ang kanyang balat, ang kanyang kilay, o ang kanyang mahaba at magagandang binti. Ang pinakamagandang babae na may isip ng isang normal na lalaki ay malamang na ganito. Hanggat nagustuhan ito ni Young Master. Lumapit si Lee Nainwei kay Hong Dali at pagkatapos ay sumandal. Magkaharap ang dalawa. Biglang sinabi ni Lee Nainwei ng mahina, "Young Master, maaari mo ba akong halikan?" Ako, hindi man lang natapos ni Hong Dali ang kanyang mga salita bago siya hinalikan ni Lee Nainwei. Pagkatapos ng lahat, siya ang punong panganay na kapatid na babae ng koponan ni Hong Dali, at kahit ang halik ay pinasimulan ni Lee Nainwei. Sa lobby sa ikawalong palapag ng Street Hyberg Hotel, si Tang Moxon ay nakaupo sa sofa, ay nalalayan ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay, nakabusangot ang kanyang bibig, at huminga ng malalim. Sa totoo lang, napakalinaw kung ano ang susunod na mangyayari nang hilingin ni Lee Nainwei si Hong Dali na pumasok sa kanyang silid.
Ngunit walang ideya si Tang Moxon tungkol kay Li Nianwei. Nakaharap sa bilyon-bilyong Zerg, ang sitwasyon noong panahong iyon ay napakapanganib kaya't hindi man lang nakasimangot si Li Nianwei. Si Tang Moxon ay lubos na nakatitiyak na kung si Li Nianwei ay hihilingin na mamatay para kay Hong Dali, si Li Nianwei ay hindi magdadalawang isip. Siya ay ganoong tao. Siya at si Hong Dali ay nabuhay ng magkasama sa buhay at kamatayan, at magkasamang dumaan sa mga paghihirap, at sila ay taos-puso ng walang anumang reserbasyon. Bagamat ayaw ni Tang Moxon na harapin ang gayong babae, matatanggap lamang niya ito. Siyempre, hindi ako komportable for sure. Zinkson, ano ang iniisip mo? Naglakad si Lucifer papunta kay Tang Moxon at umupo sa hindi kalayuan. Tiningnan niya ang ekspresyon ni Tang Moxon at nakangiting sinabi, nagseselos ka ba? Medyo, nagpout si Tang Moxon, naiintindihan kita. Huwag kang magselos, komportableng nakasandal si Lucifer sa sofa, hawak ang ulo sa kanyang mga kamay, at tahimik na sinabi, ang young master ay isang napakabuting tao, at normal para sa gayong tao na mas magkagusto sa kanyang mga babae. Ang pinakamahalagang bagay ay na ito ang sentro ng Galaxy Alliance, hindi ang lupa. Mukhang hindi ito monogamous na mundo. Bakit ako mag-aalaga? Huminto si Tang Moxon, medyo hindi ako komportable kung tutuusin. Naiintindihan ko, ngumiti si Lucifer at sinabi, pero Sister Nianwei, alam mo rin na totoo talaga ang nararamdaman ko para sa young master, kaya napunta ako para makita kung ano ang kalagayan mo lahat sila ay tinatawag akong pick-up guy, kaya para sa ganitong uri ng emosyonal na problema, kailangan kong alagaan ito. Pagkatapos sabihin mo sa akin, nag-isip sandali si Tang Moxon at sinabi, maraming babae ba sa dali sa hinaharap? Paano ito naging posible? Humalaklak si Lucifer. Sa kasalukuyang lakas, katayuan, at kayamanan ng young master, kung gusto niyang magkaroon ng maraming babae, mayroon na sana siya, bakit pa siya maghihintay hanggang ngayon? Pagkasabi nito, tumingin si Lucifer sa kisame at bang-ulong, napaka-negatibong tao ang young master. Nasaan ang responsableng tao? Sa room 8002. Pagkatapos ng halik, namula ang mukha ni Li Nianwei at ipinikit niya ang kanyang mga mata, hindi nang ahas na tumingin kay Hong Dali. Iba nga pala ang kapatid nating si Nianwei, ang tamis ng maliit niyang bibig. Siyempre, pagkatapos ng halik, ang susunod na hakbang ay kung paano ay handle ang relasyon ng dalawang partido. Mabilis na kumalma si Hong Dali, hinawakan ang mukha ni Li Nianwei, at mahinang sinabi, Sister Nianwei, alam kong gusto mo ako, ngunit. Maaari mo ba akong bigyan ng oras? Zinkson, alam mo. Oo. Direktang sumang-ayon si Li Nianwei. Marahan niyang niyakap ang mga balikat ni Hong Dali at sinabi sa inaantok na boses, mabuting tao si young master. Ako, hindi ako nagmamadali. Hanggat makakasama ko si young master, makontento na ako. Huwag kang mag-alala, sabi ni Hong Dali tinapik niya ang likod ni Li Nianwei at nakangiting sinabi, naiintindihan ko, hindi ako tanga. Kabanata 853, mabuting maging low-key. Sa mga sumunod na araw, pansamantalang kumilos si Ling Xiaoyi bilang ahente ni Li Nianwei at sumagot ng hindi bababa sa 1,000 tawag. I'm really sorry, sinabi ng aming ginang na hindi siya tatanggap ng anumang mga imbitasyon, kahit na pansamantala. Tinanggap. Paumanhin, okay, sana magkaroon tayo ng pagkakataon na makipagtulungan sa hinaharap, ngunit kahit papaano sa ngayon, umaasa ang ating ginang na makapagpahinga ng ilang araw. Hello, pasensya na po, sabi ng aming ginang na gusto niyang magpahinga ng maayos. God. Oo, alam kong napakasinsero mo, at ang invitation fee na 20 milyon ay talagang hindi mababa, ngunit pasensya na, sinabi ng aming ginang na hindi kami tatanggap ng anumang imbitasyon sa ngayon. Sumagot si Ling Xiao ng ganito. Ilang beses na itong sinabi ni Yi. Kung hindi siya nakainom ng higit sa 1 toneladang tubig, malamang napaos ang boses niya. Sa iba pang mga pangunahing lungsod, ang paksa ni Li Nianwei ay pinag-uusapan din ng hindi mabilang na mga tao. Hoy, narinig mo ba ang tungkol dito mayroon bang super goddess na nagngangalang Li Nianwei sa pangunahing lungsod ng Shenluo, na may hindi pa naganap na approval rating na 85 milyon? Are you kidding me? Hindi ba masyadong fake yun? Fart, bakit kita kinukulit? 85 milyon, ito ang totoong datos pagkatapos ng masusing investigasyon ng Galaxy Good Voice Crew at ng Galaxy Nobles. Sa 87 milyon na unang nagrank noon, lumabas na pagkatapos nitong investigasyon, 57 milyon na lang ang natitira. Damn it, sobrang exciting. Kailangan kong pumunta at makita ito sa Qualifiers. Ang Street Hyberg Hotel ay napapaligiran ng malaking grupo ng mga reporter. Nang ang mga tao ay naguunat ng kanilang mga leeg na parang mga giraffe, bigla silang nakatanggap ng balita. Ang napakahiwagang young master ay bumaba kasama si Li Nianwei. Diyos, handang ipakita ba ng napakahiwagang young master na iyon ang kanyang mukha? Talagang ito ang pinakamalaking breaking news sa entertainment industry ngayong taon bukod sa Diyosa na si Li Nianwei. Talagang headline ng pahayagan. Kaya, nang marinig nila ang balita, lahat ng mga reporter ay nabaliw. Little Lord. Ang taong si Li Nianwei, ang pinaka-nakasisilaw na bagong bituin ng Galaxy Voice ngayong taon, na napakaraming nawawala ay lumitaw.
Tiyak na magiging headline sa entertainment industry ang mga ganitong balita, at walang maliligtas. Kaya lang kapag ang mga tao ay inaabangan ang panahon na ito. Isang binata na mga 18 o 19 na taong gulang ang lumabas. Nang makita siya ng mga reporter ay agad siyang pinalibutan. Gayunpaman, nang makita nila ng malinaw ang tao, lahat sila ay nagkahiwa-hiwalay. Nagbibiro ka ba? Paanong si Lee Nainwei, ang young master na sobrang namimiss ng Diyosa, ay napakapayat na bata? Bagamat siya ay maganda at mukhang kahanga-hanga ngunit imposibleng gawin iyon ng Diyos ang sinima. Bayaw ko yun. Kailangang magustuhan ng Diyosa ang isang perpektong binata na mature, matikas, guwapo at mayaman sa yaman. Hindi teenager. Ha! Okay lang, okay. Si Hong Dali ay nababalot ng malamig na pawis. Sa kabutihang palad, ang kanyang plano ay gumana ng maayos. Kung hindi, kung talagang napapaligiran siya ng mga reporter na ito, paano siya makakagastos sa hinaharap? Wala na akong maraming health point ngayon. At ang pinakakahilahilakbot na bagay ay na ngayon ay 1,000,000 mga barya ng galaxy lamang ang maaaring ipagpalit para sa isang punto ng kalusugan. Pagkatapos umalis sa street, Hyberg Hotel, mabilis na nakahanap si Hong Dali ng bar malapit sa street. His Castle gaya ng napagkasunduan. Maraming bar sa loob ng 10 kilometrong radius ng street. Hyberg Hotel, mula high school hanggang mababa. Ang mayayaman ay nagtutulak ng mga high-end na sasakyang pangkalawakan patungo sa high-end na bar na Yangchun Baekso upang makihalubilo sa mga magagandang babae sa lahat ng lahi. Maaari ring pumunta ang mga mahihirap sa mga ordinaryong bar kung saan hindi gaanong mataas ang konsumo at naglalasing. Kung mas maganda sila, maaari pa rin silang magsaya. Di bale magdamag ka dito, in short, basta gusto mong maglaro, dito mo makikita ang kailangan mo. Ang bar na pinuntahan ni Hong Dali ay may isang ordinaryong pangalan, ngunit ang dekorasyon ay napakaklase, syempre, para sa Hong Dali. Ang dahilan kung bakit pinili niya ang lugar na ito ay talagang napakasimple, ang distansya ay sapat na malapit. Pumasok siya mga 2:00 ng hapon. Bagamat maaga pa, marami na ang mga customer sa isa sa mga bar kahit hindi pa ito bukas, hindi naman sila tatanggi sa mga bisita kung sila ay darating. Nang makitang pumasok si Hong Dali sa pinto, maraming magagandang waitress ang agad na bumati sa kanya. Spot on ang makeup nila. Sa gitna ng Galactic Alliance, na napakahusay sa teknolohiya, iyon lamang ang magandang bagay, ang mga epekto ng mga pampaganda ay tiyak na ilang antas na mas mataas kaysa sa mga nasa Earth. Kaya naman, gaano man kakapal ang makeup, hindi ito nakakadiri, kaya medyo nasiyahan si Hong Dali. Sir, ano ang gusto mong inumin? Tanong ng isang waitress. Sa pangkalahatan, ang mga maaaring pumunta sa ganitong uri ng lugar upang uminom ay hindi masyadong mahirap sa pananalapi. Hindi bababa sa isang beer na nagkakahalaga ng halos 50 galaxy coins ay walang problema. Ngunit ang mga waitress na ito sa lalong madaling panahon ay naging nalulumbay. Kumuha tayo ng isang bote ng ordinaryong tubig, sabi ni Hong Dali, iyan ang uri ng, tubig sa bundok na bukal. Mayroon ka ba? Matapos marinig ang sinabi ni Hong Dali, tiningnan ng isang waitress si Hong Dali pataas at pababa, at biglang tumunog ang kanyang tono. Kaya medyo nandidiri, naninangil din kami ng tubig sa bukal ng bundok dito. Sir, sigurado ka bang gusto mo ito? Pagkasabi pa lang ng dalaga ay bigla na lang nagtawanan ang iba. Kung pag-uusapan, ang pagpunta sa isang bar upang uminom ng tubig sa bukal ng bundok ang unang pagkakataon na magbukas ang isang bar dito. Kung sino pa man iyon, sa katayuan ngayon ni Hong Dali, tiyak na sasampalin niya ito ng pera, bakit mo minamaliit ang mga tao? Bakit sa tingin mo ay walang pera ang iyong kapatid? At iba pa, ngunit Hong Dali ay Hong Dali pagkatapos ng lahat. Bilang isang lalaking unang beses pa lang, napaka-cute ni Hong Dali sa lahat ng tinitingnan niya ngayon. Maging ang mga waitress na ito ay medyo may personalidad sa kanyang paningin, mabuhay ang pag-unawa. Oo, maaari kang maningil ng bayad. Ngumiti si Hong Dali at tumango, wala kang pakialam kung maghintay ako ng ilang sandali. Okay, kibot balikat ng waiter. Siyempre, hindi naman talaga mababa ang tingin nila sa iba. Ngunit kung tutuusin, ang labis na pagkonsumo ng Hong Dali ay nauugnay pa rin sa kanilang kita, kaya ang kanyang saloobin ay naging medyo malamig. Magkano ang halaga ng isang tasa? Tumingin si Hong Dali sa paligid at mabilis na nakahanap ng upuan sa sulok. Medyo tahimik, pero maganda ang view. Nagmamadali akong lumapit at umupo, at pagkatapos ay sinabi kong, kung ano man, hindi mahalaga kung magkano ang halaga nito. Talaga, magkano ang halaga? Ang isa sa mga waitress ay lihim na komandat sa iba pang mga babae, sigurado ka ba, sir? Isang tasa ng tubig sa bukal sa bundok, iyon lang. Hong Dali nodang, sige lang. Okay, sir, maghintay ng ilang sandali. 5 waitress ang palihim na tumawa at tumakbo palayo. Hindi gaanong pinansin ni Hong Dali. Sa oras na ito, ang tanging naiisip niya ay ang hitsura ni Tang Moxon noong gabing yun. Yung balat, yung manipis na binti, yung maliit na baywang, yung maliit na bibig. Kainin ang utak at alamin ang lasa. Maya-maya, dumating ang isang waitress na may dalang isang baso ng napakalinaw na tubig sa bukal sa bundok. Ang baso ng tubig sa bukal ng bundok ay kinaladkad sa isang napakapinong tray na gawa sa kahoy.
Ito ay mukhang napakalinaw, at dapat din itong napaka-high-end. Hindi ko alam. Ilang taon na ba ito? Sir, humingi ka ng tubig sa bukal sa bundok. Matapos ibaba ng waitress ang tubig, hindi niya namamali na pinaalalahanan si Hong Dali. Oh, okay, nakuha ko. Iniisip pa rin ni Hong Dali ang pag-uugali ni Tang Moxon sa kanyang silid sa oras na iyon. Sa katunayan, ang batang babae ay medyo magaling sa oras na iyon. Ang pinakamahalagang bagay ay ang marunong makipagtulungan, mga kapatid. Kaya halos walang malay na dinampot ni Hong Dali ang baso ng tubig at humigop. Well, medyo masarap ang lasa. Mula sa malayo, nang makitang talagang umiinom si Hong Dali ng tubig sa bukal sa bundok, ang iba pang apat na waitress ay naghiyawan ng oh. Tuwang-tuwang sinabi ng isa sa kanila, "Great, ito ang glacier spring water na ginawa sa Laiwu Star. Ang aming bar ay nagpapalamig lang ng isang balde para sa pinakamataas na bisita. Isang tasa lang nito ay nagkakahalaga ng 5 puting galaxy coins, hehe." Ang isa pa ay nagsabi, "Oo, halika dito at tamasahin ang tubig sa bukal ng bundok, maghintay at tingnan kung maaari pa siyang tumawa." Ang ikatlong tao ay nagsabi, "Medyo astig, ngunit hindi maganda ang ganito, tama? Siya ba? Ay demanda mo ba kami para sa pandaraya sa consumer?" Nakangiting sabi ng unang tao, "Ayos lang, bata lang siya. How dare you scare him? This kind of place is not where a child like him should come. As for the glass of water, the boss won't mind anyway." Bueno, ang isang baso ng tubig sa bukal ng bundok ay nagkakahalaga ng 500 yuan. Sa yaman ng may-ari ng bar, malamang na hindi siya mahihirapan sa ganoong kababalaghang bagay. Sa oras na ito, ang bilang ng mga bisita sa bar ay unti-unting tumaas, at ito ay medyo masigla. Sa pangkalahatan, ang kasikatan ng isang bar ay nakasalalay sa mga sasakyang nakaparada sa labas. Mayroong isang bar na tulad nito, at walang kakulangan ng maliliit na sasakyang pangkalawakan na may daan-daang libong mga barya ng Galaxy bawat isa sa labas araw-araw. Siyempre, madalas ding makita ang mga high-end na kalakal na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Sa pangkalahatan, ang mga may-ari ng naturang mga sasakyang pangkalawakan ay nag-iisa at pagkatapos ay niyakap ang isa't isa. Pagkatapos ng isa o ilang mga dilag, humanap ng high-end na hotel tulad ng Street Herberg upang makapagpahinga. Hindi man lang namalayan ng mga babae na si Hong Dali ay isang taong pagod ng tumira sa revolving restaurant ni Brent. Siyempre, para sa iba pang pagkakakilanlan ni Hong Dali, hindi nila alam kung ano ang magiging ekspresyon nila kung malalaman nila ito. Well, actually minsan masarap maging low-key. Unti-unting dumami ang mga lalaki sa bar, at mas marami rin ang mga babae. Sa isang high-end na lugar na tulad nito, ang mga ordinaryong dinosaur ay hindi maglalakas loob na dumating ng mag-isa. Ito ay para lamang sa depresyon. Sa makatuwid, ang mga babae dito ay halos lahat ng mga dilag na may magagandang mukha at figura, naghahanap ng kanilang sariling biktima, o nagiging biktima ng iba. Siyempre, ang mga taong tulad ni Hong Dali, na maaaring makilala bilang Brother Chu sa unang tingin, ay karaniwang hindi pinapansin ng sinuman. Si Hong Dali ay kontento na sa kanyang sarili. Nakaupo lang siya sa sulok, sobrang tahimik. Sa kanyang kasalukuyang katayuan at kayamanan, isa na siyang master na ng ahas na hamanin ang mga maharlikang galactic na may lamang 10 dolyar sa kanyang bulsa. Sa kabaligtaran, hindi na kailangang maging napakayabang. Uminom lang ng tubig sa bukal ng bundok ng tahimik ang susi ay mawawalan siya ng galit pagkatapos uminom ng alak. Ngunit may kasabihan na ang mga puno ay gustong tumahimik ngunit ang hangin ay hindi titigil. Karamihan sa mga tao ay hindi interesado sa mga taong tulad ni Hong Dali, ngunit may ilan na may kakaibang panlasa paminsan-minsan, ang lasa ay mapapabuti. Little brother, isang magandang babae ang umupo sa harap ni Hong Dali, mag-isa. Ang babaeng ito ay humigit kumulang 1.7 metro ang taas, may mahabang mapusyaw na dilaw na buhok, napakaputi ng balat, at matulis ang mga tainga. Ang kanyang mga mata ay parang vampira sa pelikula lalo pa kung titingnan ang kanyang 10 matutulis na kuko. Ah, sorry talaga, may hinihintay ako. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang ilong, okay ka lang ba? Oh, may hinihintay ka ba? Napangiti ang babae at tinignan si Hong Dali pataas at pababa gamit ang malalambot nitong mata. Pan, said, wag ka nang maghintay, paano kung maglalaro tayo ng 2 tao lang? Mabibigyan kita ng pera, 5,000 kada oras, paano na? Kabanata 854, isang malinaw na pag-unawa. Isang laro na pag-aari lamang ng 2 tao, ang kahulugan ay maliwanag sa sarili. Kung ibang lalaki, sisiga siya at sinuntok, pero si Hong Dali ay Hong Dali, kaya hindi niya masabi ang parehong bagay, well, sorry talaga, may iba pa akong gagawin ngayon, I guess. I can't play with you, sister. Hey, humagalpak ng tawa ang babae matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali. Habang tinitignan niya si Hong Dali, mas naging interesante siya, at nagtanong, dahil ba kulang ang pera ko? Paano na? Oo nga pala, nakipagtalik ka na ba sa babae? Kung hindi, mababayaran kita ng 20,000. Hindi naman maliit ang pera, singhot ni Hong Dali, ang punto ay may gagawin talaga ako.
Tinanggihan ang 20,000 yuan bawat oras. Sa pagkakataong ito ang babae ay lalo pang nag-usisa, ano ang napakahalaga? Maaari ba akong tumulong? Well, nag-isip sandali si Hong Dali, kaya nga, plano kong lumabas at sirain ang pamilya ko mamaya, at gumastos ng milyon-milyon para makapagpahinga. Saglit. Nima, nagsasalita ka ba sa iyong pagtulog? Gumastos siya ng milyon-milyon. Nagalit agad ang babae, dumilim ang mukha, at sinabi niya, Kuya, hindi magandang ugali ang magsalita ng walang kaparirikan. Gusto mo bang turuan kita ng leksyon? Pagkasabi niya nito ay biglang tumahimik ang paligid. Bumaba ka na. Ang mga lugar tulad ng mga bar ay palaging isa sa mga pinakamasiglang lugar, at hindi maliit na bagay na gawing ganap na tahimik ang lugar. Naramdaman ang katahimikan sa paligid, naging curious din ang babae. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang lahat ng lalaki ay nakatingin sa pinto ng bar na nakabuka ang bibig at nakadilat ang mga mata. Pagkatapos ay tumingin din siya sa pintuan ng bar, at tuluyang natigilan. Nakita niya ang isang malaking grupo ng mga tao na papasok sa pintuan ng bar. Ang mga pinuno ay 3 babae. Ang isa sa kanila ay halos 1.68 metro ang taas. Ang kanyang buong katawan ay perpekto, walang anumang kapintasan. May lamang na nakasulat sa buong maliit na mukha ng logo. Kahit gaano kapili ang isang tao, hinding-hindi sila makukontento kapag nakita nila siya. Napaka-perpektong babae niya. Diyosa. Li Nianwei. Ang pangalawa ay isang maliit na batang babae na mukhang mga 18 o 19 na taong gulang. Nakangiti siya at napaka-cute. Napakadalisay, ang uri ng kadalisayan na walang hiya. Hinawakan niya ang braso ni Li Nianwei at nagsimulang tumingin sa paligid pagkapasok niya sa bar. Ang pangatlo ay isang batang babae na nakasuot ng itim na katad. Siya ay humigit kumulang 1.65 metro ang taas, na may karaniwang malaanghel na mukha at malademonyong figure. Ang kanyang matayog na suso ay mas malaki pa ng kaunti kaysa kay Li Nianwei, ngunit ang kanyang baywang ay sobrang balingkinitan. Kasama ang masiglang puwit, masasabing hanggat tinitingnan ito ng isang lalaki, palagi siyang magkakaroon ng ilan sa mga pinaka-primitive na pagnanasa. Sa isang lugar tulad ng isang bar, ang mga kagandahan ay palaging pinagtutuunan ng pansin ng lahat, ngunit paano ang sitwasyon ng pagmamarka? Biglang lumitaw ang 3 hindi kapani-paniwalang magagandang babae, sapat na upang ang sinumang lalaki ay hindi maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Lalo na ang mga damit na suot nila na halatang high-end goods sa isang tingin. Kahit gaano kakamangmang, makikita mo na ang 3 babaeng ito ay walang suot kundi mahigit 500,000 Galaxy Coins, at tiyak na hindi nila ito makukuha. Ang ganoong bilang ay sapat na upang takutin ang maraming lalaki. Bamuka ang bibig ng mga waitress sa gulat, bumubulong-bulong na parang nananaginip, nakita mo ba? Iyan ang tinatawag mong babae. God, napakaganda niya. Diyosa. Diyosa. Idol ko talaga. Ang babaeng nanligaw kay Hong Dali ay tumingin kay Li Nianwei at sa kanilang tatlo at subconsciously nakaramdam ng kaunting hiya sa kanyang sarili. Hindi sa parehong antas sa lahat. Pagkatapos ng maikling panahon ng katahimikan sa bar, nagkaroon ng walang kapantay na kaguluhan. Hindi mabilang na mga lalaki ang lumipat patungo kay Li Nianwei at ang iba pa nang hindi sinasadya, kahit na hindi sila sapat na matapang. Pero kung tutuusin, nandyan pa rin ang pagnanasa. Tapos nung nakita nilang sinusundan ng mga tulisan si Li Nianwei, lahat ng mga nakaraang taon ay kinansela. Sa dinami-dami ng pumupunta sa ganitong bar, siguradong hindi siya basta-basta makakachat. Gusto lang nilang pumunta dito para magsaya, at ayaw nilang mawala ng buhay ng walang kabuluhan. Lalo na ang Diyosa na si Li Nianwei sa kanila, at hindi mabilang na mga young masters mula sa malalaking pamilya ang nagsalita. Kung sino mang baboy ang manggahas na hawakan ang isang buhok ni Li Nianwei, siya ay papatayin. Iyan ang Diyosa na si Li Nianwei. Bulong ng babae. Ang Diyosa na si Li Nianwei ay may hindi pa naganap na approval rating na 85 milyon. Sinong nakaistilong binata na medyo interesado sa musika ang hindi nakakaalam nito? Pagkatapos ng lahat, habang ang teknolohiya ay nagiging mas advanced, ito ay haantong sa mas maraming oras ng entertainment. Kaya naman sikat na sikat ang Galaxy Voice. Syempre siya si Sister Nianwei na napakaganda, nakagawiang itinaas ni Hong Dali ang gilid ng kanyang bibig at nakangiting sinabi, siya ang hinihintay ko. Pagkatapos ay nakita ng babae si Hong Dali na tumayo at sumugod sa kanya. Kumaway si Li Nianwei. Hindi nagtagal, sa pagtataka ng lahat, ang 3 dilag, na ang mga lalaki ay naglakas loob lamang na panoorin mula sa malayo ngunit talagang walang puhunan upang paglaruan, ay lumakad patungo sa kanya, isang batang lalaki na mukhang 18 o 19 na taong gulang lamang. Halika at umupo dito. Ngumiti at kumaway si Hong Dali, kaya ang Diyosa na si Li Nianwei, ang kanyang kasintahang si Tang Moxen at ang Zerg Queen na si Zhang Yi ay lumakad papunta sa mesa ni Hong Dali, na umaakit sa hindi mabilang na mga inaasam na sulyap. Ang kagandahan ay palaging isang stimulant na maaaring magbigay ng inspirasyon sa mga tao, lalo na kapag siya ay may aura ng isang kinikilalang Diyosa. Young Master, naiinip ka ba? Ngumiti si Li Nianwei at humila ng upuan at umupo. Nakahanap din sina Tang Moxen at Zhang Yi ng sarili nilang upuan. Sa isang iglap lang, nabigla si Hong Dali ng mga bituin at buwan.
Kung nakakamatay ang tingin, gagawing fishnet si Hong Dali sa mga tingin ng mga lalaki sa bar. Ito ay kaya, okay, okay. Ngumiti si Hong Dali at tumango, hindi na magtatagal, hehe. Sinabi niya sa waiter, waiter, 2 pang baso ng tubig sa bukal sa bundok. Ang mga waitress ay halos parang nagtatakbo sila at ang isa sa kanila ay namula sa tuwa. Ikaw, 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 ikaw ang diyosa na si Lee Nainwei. Idol, ikaw ang aking idolo. Ang galing ng pagkanta. Then the other one looked at Hong Dali, you and Miss Nainwei know each other. Right. I'm sorry. I'm sorry. Ang baso ng tubig ngayon lang ay binibilang-bilang isang treat para sa amin. Hindi mo kailangang magbayad. Tubig. Anong tubig? Tumingin si Tang Moxon kay Hong Dali, pagkatapos ay sa waitress, at sa wakas ay itinuon niya ang kanyang mga mata sa baso ng malinaw at kristal na tubig sa bukal ng bundok sa harap ng Hong Dali, at nagtatakang nagtanong, mahal ba ang tubig na ito? Ang waitress ay halos umiiyak at bumulong, oo. Ito ay medyo mahal, 500 mga barya ng Galaxy sa isang tasa. Noong una ay gusto nilang makipagbiruan kay Hong Dali, ngunit ngayon ay nalaman nilang biro nga pala ang biro. Medyo malaki. Oh, napakamura, tumingin si Tang Moxon sa waitress na malapit nang umiyak, at desididong tumayo sa kanilang tabi, nakangiti, huwag kang mag-alala, napakayaman ng taong ito, mauna ka na. Sabi niya habang sinusubukang bilangin ang mga tao, at pagkatapos ay bumagsak ang waitress. Kumuha muna tayo ng balde. Ngumiti si Hong Dali at sinabing, masarap ang tubig na ito. Isang balde. Agad na natigilan ang waitress, ito ang glacier spring water mula sa Laiwu Star. Ang isang balde ay nagkakahalaga ng 20,000 yuan. Mga barya ng Galaxy. Naku, napakamura, singhot ni Hong Dali, umakyat ka muna, pawiin muna natin ang ating uhaw. Oo nga pala, nandito ba ang amo mo? Sa tingin ko ay medyo maganda ang bar na ito. Oo, tanungin mo siya kung gusto niya ng shareholder. May hawak ng share. Natigilan ang waitress, at natigilan din ang babaeng nakipag-ugnay kay Hong Dali. Pagkatapos ay tumingin ang waitress sa babae at napalunok, ito ang amo natin. Sa pagkakataong ito ay nagulat si Hong Dali, ikaw ba ang boss? Hello, ang pangalan ko ay Hong Dali, hindi mo alam kung ano ang itatawag sa akin. Ang pangalan ko ay Elentina, ang babaeng amo na walang laman na nagunat ng kanyang kamay, sinabi mo lang na gusto mong maging isang shareholder ng aming bar. Tama, sa tingin ko lang ay maganda ang lugar na ito. Tumingin si Hong Dali sa paligid, lalo na ang mga nagsasayaw na demonyo sa dance floor, mukhang hindi masamang maging shareholder. Karaniwan, sa oras na ito, oras na para pag-usapan ang mga seryosong bagay. Ang pakikipag-usap tungkol sa mga seryosong bagay ay nangangailangan ng isang formal na okasyon, ngunit ang kasunod na pag-uusap ni Hong Dali at ng inosenteng mukhang maliit na batang babae ay naging ganap na nanlumo. Tang Moxon, Dali, napakaganda ng negosyo dito, hindi ba sayang ang pera para sa iyo na maging shareholder? Hong Dali, mukhang gayon, walang saysay kung hindi ito pag-aaksaya ng pera. Tang Moxon, paano kung pag-isipan mo itong mabuti, paano mo mawawala ang iyong pera? Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, well, kailangan mong pag-isipan itong mabuti. Bumagsak si Elentina. Sa totoo lang, hindi pa siya nakakita ng ganoong tao. Ayaw niyang pag-usapan ang seryosong negosyo, pero kailangan niyang gumastos ng pera. Alam mo, kung ang binatang ito ay maaaring maging napakalapit kay Lee Nainwei, tiyak na malaki ang kanyang background, kaya noong sinabi niyang gusto niyang maging shareholder, subconsciously gustong pumayag ni Elentina. Kung tutusin, madaling tamasahin ang lilim na may malaking puno sa likod nito. Maraming tao ang nag-iisip tungkol sa bar na ito ngayon. Bagaman hindi mahina ang kapangyarihan ng kanyang pamilya, pagkatapos ng lahat, maaaring mangyari ang mga bagay, at maraming mga kaibigan ang maaaring humantong sa maraming landas. Dahil dito, tila nagdadalawang isip ang binatang ito dahil hindi niya kayang sayangin ang kanyang pamilya dito. Ano ang low ika? Napaisip si Elentina nang biglang may naisip siyang iba. Habang iniisip niya iyon, mas may mali. Tila may sinabi si Lee Nainwei nang dumating siya kanina, ano ang tawag niya sa binata? Little Lord. Ikaw ang young master na binanggit ni Miss Nainwei. Nanlaki ang mga mata ni Elentina, ang young master na binanggit ni Miss Nainwei sa Galaxy Voice, ikaw ba? Lumingon si Hong Dali kay Lee Nainwei, Sister Nainwei, noong kumanta ka sa Galaxy Voice, nabanggit mo ba ako? Oo. Magiliw na inamin ni Lee Nainwei, sa tingin ko kaya mo ito, young master. Bumalik ka ng ligtas, kaya. Oh, hihi? Kung gayon naiintindihan ko, hinimas ni Hong Dali ang kanyang ilong, ito ang kantang ibinigay ko sa iyo na tinatawag na Time to Boil the Rain, tama ba? Oo, ngumiti si Lee Nainwei. Sinulyapan niya ang mga mata ni Hong Dali at marahang tumango, iyon na nga. Nagkaroon ng malinaw na pagkakaunawaan. Kabanata 855, hayaan mong subukan kita ngayon. Parehong iniisip ang mga isip. Sa katunayan, maraming beses, kapag ang relasyon sa pagitan ng dalawang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, ang pakiramdam na ito ay mangyayari ng natural. Marahas na tumibok ang puso ni Elendine nang makita ito. Munting Panginoon.
Ang mahiwagang binata na ito ay dapat ang young master na pinag-uusapan ni Lin Nainwei, ang bagong diyosa. Just from the tacit understanding between the two, she could tell na walang suspense. Hehe, alam kong pipiliin talaga ni Sister Nainwei ang kantang ito. Sinabi ni Hong Dali, iniunat ang kanyang katawan, at nakangiting sinabi, bueno, dahil nandito na ang lahat, lumabas tayo para mamasyal ngayon. Tara na, may hindi ka pa ba neresolba sa panahong ito? Ako na muna ang bahala. Dali, paano ang bar na ito? Bahagyang ibinuka ni Tang Moxon ang kanyang bibig at curious na sinabi, ayaw mong maging shareholder. Okay, tumingin si Hong Dali kay Elendina at nakangiting sinabi, ibahin natin ang laro ngayon. Pag-uusapan natin ito mamaya. Okay, hindi napigilan ni Elendina ang sinabi ni Hong Dali. Kung tutusin, curious talaga siya kung anong klaseng tao itong mahiwagang binata sa harapan niya. Bagamat sa kanya ang bar na ito, sa oras na ito, wala siyang masyadong iniisip sa kanyang puso. Marahil ay isang magandang pagpipilian para sa bar na ito na hilingin sa binatang ito na maging isang shareholder. Young Master. Sa oras na ito, isa pang binata na may maikling blonde na buhok ang tumakbo mula sa pinto ng bar. Pagkapasok niya sa pinto, sumugod siya nang makita niya si Hong Dali at niyakap ang hita ni Hong Dali, Young Master, pwede bang ikaw ang magdesisyon para sa akin? Nakita ng lahat ng tao sa paligid niya ang ekspresyon niya. Puno ng simpatya. Ang binatang ito na tila nagang rape lang ng grupo ng matatandang babae ay walang iba kundi si Lucifer, ang anghel ng kapahamakan. Bago si Hong Dali ay nasa Earth, si Lucifer ay ang pangunahing aliberga, na nakakalungkot. Ang trabahong ito ay talagang hindi para sa taong may mataas na IQ na tulad niya. Alam namin na kung gusto mong maging isang matagumpay na aliberga, dapat ay may kakayahan kang gawin ang lahat ng uri ng mga kakaibang bagay. Ang IQ ni Lucifer ay pangunahing nakatuon sa mga network ng computer. Kung tutusin, ang mga kakaiba at masayang ideya ni Hong Dali ay hindi siya magaling. Dapat kang gumawa ng desisyon, huminga si Hong Dali at nakangiting nagtanong, sabihin mo sa akin, paano mo gustong ako ang magdesisyon para sa iyo? Naakit din sa pag-uusap ng dalawa si Elendina at ang ilang waitress na iyon, ang mga babae ay curious na nilalang, kaya gusto talaga nilang malaman kung ano ang nangyayari. Casino. Pumunta sa casino. Ang ekspresyon sa mukha ni Lucifer ay parang galit na patayin ang kanyang ama at agawin ang kanyang asawa. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, iyon ang tingin sa akin ng mga tao sa kasino bilang isang talunan. Ngayon ay hinihintay nila akong pumunta doon araw-araw. Banibiro mo lang ako, Young Master, hindi mo kayang tiisin ito. Kailangan mong magdesisyon para sa akin. Biglang bumukas ang bibig ni Elendina at ng iba pang waitress. Casino. Si Hong Dali ba itong master sa pagsusugal? Oo naman, umalis na tayo. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, hayaan mong bigyan kita ng sample ngayon. Napaluha si Lucifer ng pasasalamat, salamat Panginoon. Kaya umalis na siya. Sa pagkakataong ito ay lumabas si Hong Dali at sinunod ang prinsipyo ng pagiging low profile. Ang kanyang Gulan Shu ay hindi minamaneho, at ang kotseng kanyang sinasakyan ay isang high-end na home spaceship na may presyong 1.88 milyong galaxy coins. Kung ito ay inilagay sa Earth, ito ay halos katumbas ng presyo ng kanyang pinalawig na Wings Angel sedan. Sa isang salita, bilang isang alibughang antas ng Diyos, hindi ko hinahanap ang pinakamahusay para sa anumang bagay, ngunit ang pinakamahal. Napakaraming tao ang nagpupunta sa kasino, at ang mga tingin sa mga mata ng mga waitress ay sapat na upang makipag-ugnay sa sinumang may pusong bakal, kaya't si Elendina ay naglakas loob lamang at dinala silang lahat, at ang Young Master ay hindi pa rin tumanggi. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa Merchant Casino kung saan kanina pa pinupuntahan ni Lucifer. Pagkababa namin sa spaceship, ngumisi ang waiter nang makita si Lucifer. Tapos lumapit sa kanya. Sinabi niya, mahal na Ginoong Ferguson, narito ka. Nang makita ang paraan ng mga waiter ay hindi maiwasang magkibit ng balikat, galit na galit si Lucifer na nangangati ang kanyang mga ngipin. Sa tingin ko isa siya sa nangungunang tatlong miyembro ng Holy Grail. Ang dalawa pa, sina Lin Chuyin at Zhang Yi, ay hindi ordinaryong tao. Dahil dito, pinagtawanan siya ng ganito ngayon. Paano niya ito natitiis? Agad niyang sinama ng tingin ang dalawang waiter. Sinabi niya, huwag na kayong magsalita ng walang kaparirikan, nandito ang aking Young Master para makipaglaro sa inyo ngayon. Siya ang bida, at ako ay sidekick lang. Sabay-sabay na tumango ang lahat sa paligid nila. Mabilis na tumingin ang waiter kay Hong Dali, na may hawak na 2,580,000 yuan, at nagmamadaling nag-hello, welcome, Young Master. Well, tama iyan, gagantimpalaan kita ng 2,000 yuan. Nanguna si Hong Dali at naglakad pasulong, at nagsimulang magbilang ng pera ang lalaking nasa likuran niya. Agad namang natigilan ng mga waiter, tingnan mo ang aksyon na ito, ang engrandi. Nanlaki ang mga mata ni Elendina, kamangha-mangha ang gawa ng Young Master na ito. Ang limang waitress ay may hugis pusong mga mata, wow, ang galing ng Young Master. Oo, idol siya. No wonder na gusto siya ni Miss Nainwei. Sok, anong alam mo? Napaka-talented ng Young Master. Di mo ba narinig, ang kantang, Time Cook's Rain, ay pinadala ng Young Master kay Miss Nainwei.
Iba talaga kung may pera ka. Bagamat paminsan-minsan ay nakakakuha ng mga tip ang mga waiter na ito, hindi mahalaga kung mayroong isang 10 o 20 yuan. Nagsusunog ng insenso, ginantimpalaan siya ng young master sa harap ko ng 2,000. Anong klaseng tapang ito? Biglang nagtipon ang mga waiter sa paligid ng Hongdali, ang kanilang mga ekspresyon ay kasing puri hanggat maaari. Young master, ano ang gusto mong laruin ngayon? Ano ang gusto mong laruin? Hinawakan ni Hongdali ang kanyang baba at tumingin kay Lucifer. Ano ang nilalaro mo kanina? Si Lucifer ay humakbang pasulong, sinamahan si Hongdali at Bang Ulong, may larong pagpatay ng bug, ang isa doon. Oh, ito, parang nakita ko na ito dati. Kunin muna natin ito, tumanggo si Hongdali. Ang ganitong uri ng game console ay nilalaro ni Hongdali sa kanyang nakaraang buhay sa Earth, at ang isang ito ay isang na-upgrade na bersyon. Simple lang. Young Master, nang makita si Hongdali na naghahanda sa larong ito, ang waiter ay mabilis na nagtanong, Young Master, ilang chips ang gusto mong i-top up? Para sa ganitong uri ng game console upang labanan si Zerg, karamihan sa mga tao ay mag-top up ng ilang libong yuan. Ang isang mapagbigay na bayad na 10,000 ay sapat na. Siyempre, naniningil si Lucifer ng 100,000 yuan ng sabay-sabay, na itinuturing na isang pambihirang kabutihang loob. Si Elendina at ilang waitress ay nagtatagpo sa paligid ng game console, naghihintay na magsalita si Hongdali. Talagang curious sila kung paano binalak ni Hongdali na laruin ang game console na ito. Tapos alam na nila. Ngumuso si Hongdali sa kanyang ilong, puno. Agad na lumuhad sa lupa ang mga tao sa paligid niya. Ngumiti si Tang Moxon, ang kanyang maitim at buhay na mga mata ay lumiko sa mga buwang gasukle. Gaya ng inaasahan kay Hongdali, siya lang ang may ganoong mapanlikha at alibughang mga ideya. Huminga ng mahina si Li Nianwei. Sa wakas ay bumalik ang pamilyar na young master. Direktang lumuhad si Lucifer at yumuko sa lupa kung tutusin, hindi lahat ay maaaring maging alibughang anak. Laging ginagaya, hindi nahihigitin. Natigilan si Elendina, Diyosa talaga ang young master na ito. Okay. Pawis na pawis ang ilang waiter. Agad nilang kinuha si Ling Xiaoyi, ang mayordomo ni Hongdali, upang tabyusan ang mga chips, at pagkatapos ay naghanda upang punan ang game console ng ang ganitong uri ng laro na tinatalo ang Zerg. Walang nakakaalam ng maximum na bilang ng mga chips na maaaring i-load sa isang gaming machine dati, ngunit sa pagkakataong ito alam na nila ito. 999,999. Pagod na pagod ang mga braso ng ilang waiter kaya sa wakas ay napunan nila ang kanilang mga puntos. Sa oras na ito, ang kilusan sa kanilang panig ay nakaalerto na sa ibang mga tao sa venue. Hindi mabilang na mga tao ang nagtipon sa paligid upang panuurin ang kaguluhan, at nakilala ng maraming tao sa eksena na ang matangkad na babaeng sumusunod kay Hongdali ay ang kinikilalang Diyosa na si Li Nianwei. Gayunpaman, ito ay isang high-end na lugar pagkatapos ng lahat, at ang mga tao ay hindi malamang na kumilos tulad niya. Nagkagulo ang mga tao sa bar kaya sumugod sila para humingi ng autograph. Napaka-generous ng binatang ito. Napuno niya ang 9,999,999 chips sa isang charge lang. Nakakamangha. Oo, ang bagay na ito ay maaaring mapunan. Ngayong araw, nakita ko na talaga. Hindi ba ang dilaw na buhok na si Ferguson? May makikita. Nagbubulungan ang lahat sa paligid, habang si Hongdali ay nagpatuloy sa kanyang pagwawaldas na karera. Matapos mapuno ang mga chips, nagulat ang lahat, si Hongdali ay hindi umupo upang labanan ang mga bug. Madali lang niyang hiniling sa waiter na kumuha ng ashtray, saka inayos ang baril sa isang direksyon, at diretsyong pinindot ang ashtray. Well, tama na. Pinalakpakan ni Hongdali ang kanyang mga kamay ng may kasiyahan, okay, lumipat tayo sa susunod na proyekto. Nang matapos siyang magsalita ay bigla niyang naramdaman na may mali sa kapaligiran. Nagulat si Hongdali. Sabi, hoy, bakit mo ako tinitingnan ng ganito? May bulaklak ako sa mukha. Hindi. Bumagsak si Lucifer, ngunit sapat na ito. Young Master, hindi ba ikaw mismo ang lumalaban? Oh, tumingin si Hongdali sa game console na nagsimulang magpaputok ng walang tigil, sumangot at sinabing, hindi ka ba naglalaro ngayon? Itapon mo na lang dito at doon. I-refill mo na lang kapag naubos na. Lumuhad ka sa lupa. Iyon ay 9,999,999 chips. Ang isa pang chip ay magiging 10 milyon. 10 milyon. Pinindot lang doon at itatapon. Huwag mo na itong tingnan. Napabuntong hininga ang mga nanunood. Sa totoo lang, sa isang lugar na parang kasino, marami na tayong nakitang tao mula sa lahat ng uri ng relihiyon at relihiyon, pero sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nakakita ang mga tao ng tulad ni Hongdali na nag-aksaya ng pera at napaka-creative. Ngayon ay talagang nakakapagpabukas ng mata. Makikita mo ang isang alibughang anak. Talagang lahat ng uri ng tao. Oo, iyon ay isang buong 10 milyong mga barya sa galaxy. Ibinabato ito dito nang hindi man lang tinitingnan, ang binatang ito ay hindi isang simpleng tao. Wala siyang ekspresyon ng emosyon at galit. Nagtapon siya ng napakaraming pera nang hindi man lang nakasimangot. Nakakamangha. Pinitik ni Hongdali ang kanyang mga daliri.
ay nagsabi, tuloy tayo sa susunod na proyekto. Mata na katulad ng mga mata ng ahas, may guhit na mga pupil, at isang eskarlata na dila na lumalabas paminsan-minsan, tulad ng isang malaking butiki. May kaunting mga tao sa paligid niya, lahat sila ay parang magkaklase, at halatang nandito sila para makiisa sa saya. Para madagdagan ang saya, tataya ako ng 5 milyon. Nakangiting sabi ng butiki, paano? Agad na nagkatinginan sina Tang Moxon at Zhang Yi, at sabay silang ngumiti. May isang uri ng mabuting tao na iyong kaaway, ngunit kahit na libu-libong milya ang layo, kailangan niyang magkusa na maghatid ng magagandang bagay sa iyong pintuan. Sa pangkalahatan, mayroon kaming isang napakaromantikong paglalarawan ng ganitong uri ng bagay. Kabanata 857 Hamon. Sa katunayan, sa totoo lang, nag-aatubili pa rin si Hong Dali na hilingin sa mga babae na lumaban. Si Hong Dali ay orihinal na handa na tumanggi. Pero hindi nagtagal, nagbago na naman ang isip niya. Halata na ngayon na sinusubukan siyang linlanggan ng kabilang partido. Bilang isang alibughang antas ng Diyos, kung hindi siya tumalon sa isang bitag, tiyak na hindi siya kwalipikado. Kaya't lumingon si Hong Dali at tumingin kay Zhang Yi, na halatang sabik na subukan ito, at nakangiting sinabi, Sister Xiaoyi, paano kung dumating ka? Okay. Tuwang-tuwa na ikinuyong ni Zhang Yi ang kanyang mga kamao at sumang-ayon ng walang sabi-sabi. Pagdating sa mga babaeng nag-aaway, lalo na ang mga super beauties tulad ni Wu Meigwei at Zhang Yi na nag-aaway, ito ay medyo kawili-wili. Huwag mag-alala tungkol sa panalo o matalo, ang pagtingin lamang sa mukha at figure ay katumbas ng halaga ng pagpasok. Kaya't nang mabalitaan ng mga nanunood na magaganap ang isang magandang bagay, lahat sila ay agad na napaungol na parang ligaw na lobo at mabilis na nagbakante ng espasyo. Sinabi ni Hong Dali, bueno, iniisip ko kung ano ang tawag ko sa tiyuhin na ito. Ang mga kapatid sa kalsada ay tinatawag akong Fifth Master dahil sa pagmamahal. Ngumiti ang Fifth Master at tumingin kay Hong Dali, ano naman sayo? Bueno, aking mga nasasakupan mga hanggal, mangyaring tawagin akong Young Master. Humalaklak si Hong Dali. Napuno ng saya ang paligid. Ang Fifth Master ay talagang isang tao na nagsumikap sa loob ng maraming taon. Bagamat ito ay nasa gitna ng Galactic Alliance at mukhang high-end, sa katunayan ng mga puwersang nasa ilalim ng lupa tulad ni Master Wu ay umiral na mula pa noong simula ng sangkatauhan. Sa sinaunang kaharian ng lupa at langit, mayroong Jing Ke na pumatay sa hari ng Qin. Na si Jing Ke talaga ang pinuno ng Underworld. Kung hindi dahil kay Liu Bang, ang dakilang ninuno ng dinastiyang Han, siya ay maituturing na leader ng gangster ng isang nayon. Sa makatuwid, ganap na totoo na sabihin na sa tuwing ang isang bayani ay pumapatay ng mga aso, ito ay ganap na totoo. Sa Silver Blue Super Planet na ito, may mga maharlikang galactic na puno ng enerhiya at gabay. Natural, magkakaroon ng mga underworld tycoon tulad ni Mr. Wu na ipinagmamalaki ang civilian world. Noong bata pa ang ikalimang amo, bagamat siya ay itinuturing na mula sa isang mayamang pamilya, siya ay itinuturing na isang tagalabas at ang kanyang tunay na katayuan ay katumbas ng isang maliit na gangster. Nang maglaon, dahil sapat na ang utak ko at madilim at walang awa ang mga taktika ko, hakbang-hakbang akong nakarating sa kinaroroonan ko ngayon. Sinabi niya na ang mga kapatid na Daoist ay tumingin sa kanya dahil ang mga Daoist na tao ay talagang kailangang magbigay ng mukha sa kanya. Ang Galactic Nobles ay hindi nagsasabi ng ganyan. Anuman ang Peripheral Nobles, kung aalisin mo ang dalawang bagay na ito, ang Fifth Master ay isang tunay na emperador sa lupa sa lugar na ito. Gayunpaman, sinabi ni Hong Dali na sinusubukan ng mga thug sa ilalim ng kanyang utos na ipakita ang kanilang pagmamahal sa iyo, na medyo nakaliligaw hindi ka nagsasalita ng walang kaparirikan. Kung hindi nagpapakita ng pagmamahal sa iyo ang mga masasamang tao, sino ang dapat nilang ipakita ang kanilang pagmamahal sa iyo? Kuya, nagbibiro ka. Nang sabihin ito ng Fifth Master, ang kanyang mga mata ay hindi namamalayang lumingon sa mukha ni Li Nianwei. Pagkatapos noon, nanatili siyang parang bundok. Ngunit nagsimula siyang mag-alala sa kanyang puso, ang paghamon sa kanya ay para lamang madama ito. Kung hindi ako nagkakamali, ang katabi niya ay dapat ay ang bagong henerasyong Diyosa na si Li Nianwei, na nanalo ng 85 milyong suporta sa pagkakataong ito para sa Galaxy's Voice. Tingnan mo. Tungkol sa relasyon ng dalawa, ang binatang ito ay dapat na ang maalamat na Young Master na si Hong Dali. Kung maaari niyang bigyan ito ng halaga, Li Nianwei. Siyempre hindi alam ni Hong Dali kung ano ang iniisip ng ikalimang master, at hindi siya nagabala pang malaman. Bahagyang tumanggo si Hong Dali, na may karaniwang mapaglarong ngiti sa kanyang mukha, at sinabing, dahil handa na tayong makipagkumpetensya, gaano karaming pera ang kailangan kong ideposito. Maaari kang magdeposito hanggat gusto mo. Ngumiti si Fifth Master, at pagkatapos ay nagsabi, ay may ilang kaibigan din na interesado. Hindi natin dapat ay bully ang maliliit. 5 tayo, bawat isa sa atin ay may 5 milyon, at ikaw, kapatid ko, ay kayang suportahan ang 5 tao. Paano? Tungkol sa bigyan mo kami ng 10 milyon. 10 milyon para kay Dali, 5 milyon para sa bawat tao sa panig ni Master Wu, iyon ang ratio. Hindi masama, direktang tumanggo si Hong Dali, okay. Kaya't ang dalawang panig ay nagsimulang maghanda ng hiwalay. Tapos na ang isang ito.
Ang kabuuang kapital sa pagsusugal ay 35 milyon, na isang pambihirang kabutihang loob sa Meiji Casino sa mga nakaraang taon. Hindi nagtagal, dinala ng waiter ang lahat sa isang espesyal na silid na itinakda para sa mga laban sa pagsusugal. Ang silid na ito ay sumasaklaw sa isang lugar na humigit kumulang 10,000 metro kwadrado, na magiging sapat na problema kung ito ay hindi para sa isang tunay na labanan na umaabot sa isang tiyak na antas. Ang panig ng Fifth Master. Nagkatinginan ng apat na iba pang tao na kapantay ni Master Wu, at ang isa sa kanila ay tumawa ng mahina. Lao Wu, ang iyong Fire Rose ay bihirang mabenta nitong mga nakaraang taon, tama ba? Paano ito? Gaano ka kumpiyansa? Sabi ng isang butiki, maaaring pangunahan ng batang ito ang diyosa na si Li Nianwei sa palengke, kaya kailangan niyang magkaroon ng kaunting lakas, ngunit sa lakas ng ikaapat na antas ng iyong Fire Rose Planet, walang problema. Manalo man tayo o matalo, ano ang plano mo? Kumilos ayon sa pagkakataon. Mahinahong sumagot ang Fifth Master at sinabing, subukan ang kakayahan ng taong ito. Kung siya ay isang matigas na tao, lahat ay bibilhin siya ng 5 milyon. Kung siya ay isang malambot na tao, syempre hindi ko na kailangan pang sabihin pa. Oo, iyon ang ibig sabihin. Mariing tumanggo ang butiki. Sa totoo lang, matagal na siyang naglalaway kay Li Nianwei. Dahil sa sinabi ni Li Nianwei tungkol sa Young Master, natatakot pa rin siyang gumalaw ng madali. Ngayong lumitaw ang Young Master, natural na subukan ang background ng kabilang partido. Kung ito ay sapat na mahina. Hoy, tinitingnan ito mula sa napakalapit na distansya, si Li Nianwei ay 100 beses na mas maganda kaysa sa holographic projection. Nang maisip niya ito, halos tumindig ang mga kaliski sa katawan ng butiki. Ang panig ni Hong Dali. Tinalakay ng ikalimang master at ng iba pa ang mga countermeasure, at si Hong Dali ay natural na hindi rin idle. Ngayong ang kabilang partido ay nagmamadaling lumapit upang gawin ang krimen ng pagpatay ng isang tao na libu-libong milya ang layo, lahat ng nasa tabi ni Hong Dali ay natural na nakangiti. Tiningnan ni Elendina ang mga ekspresyon ng mukha ng lahat at lalong nagulat. Tinanong niya si Li Nianwei sa mahinang boses, Miss Nianwei, sigurado ka bang mananalo tayo? Ang babaeng nasa ilalim ng Fifth Master ay pinangalan ng Fire Rose. Napakalakas niya. Ibinagsak niya ang kalahati ng imperyo ng Fifth Master. Kaya ba natin? Huwag kang mag-alala. Okay. Ngumiti si Li Nianwei at itinuro si Zhang Yi, na gumagawa ng ilang pagsasanay sa paghahanda, at sinabing, ang mga tao sa paligid ng Young Master ay napakalakas, at walang mangyayari. Kailangan iyan. Puno ng pananabik ang mukha ni Zhang Yi. Namula siya at sinabing, matagal na tayong hindi nag-aaway. Sabihin mo, dali, paano mo gustong lumaban? Lalaban ako hanggat sinasabi mo. Hehe, I dare to trick you and tell them to show off. Bilang reyna ng Zerg mula sa lupa, natural na hindi vegetarian si Zhang Yi. Si Zhang Yi ay walang ginagawa sa mga araw na ito kasama ang Blade Queen na si Ji Zining. Ngayon, lahat ng Zerg genes sa kanyang katawan ay na-optimize niya. Hindi kalabisan na sabihin na kahit na ang kalaban ay master ng ikalimang antas ng planeta, tiyak na hindi magiging problema si Zhang Yi. Si Zhang Yi ay nag-practice ng Chanji Legacy na iniwan ni Mo Chanji mula simula hanggang wakas. Oh, malaking panalo o talo ito ng 35 milyon, walang biro. Bagamat sumagot si Elendine, labis siyang kinabahan sa kanyang puso, at basang-basa ang kanyang mga palad sa malamig na pawis. Ngayon ay talagang nakita niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mapagbigay. Bago yun, iniisip niyang bilhin ang unang gabi ni Hong Dali na may 20,000 yuan. Si Tang Moxen at ang iba pa ay sabik na subukan ito, naghihintay lamang sa pagsisimula ng laro, ngunit hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at biglang sinabi, Sister Xiaoyi, hinihintay na lang namin ang laro. Hindi ka mananalo. Natigilan ang lahat matapos marinig ang sinabi ni Hong Dali. Hindi manalo. Ano ang ibig sabihin? Hindi kayang talunin ni Zhang Yi ang apoy na rosas na iyon. Kaya ko siyang talunin, sabi ni Zhang Yi na nag-aalala, Dali, sa tingin mo ba hindi ko siya matatalo? Siyempre alam kong si Ate Xiaoyi ang pinakamakapangyarihan, nakangiting sabi ni Hong Dali, pero sa pagkakataong ito, hindi natin magagawa para manalo, kailangan mong matalo ng kusa. Oh, hindi mahalaga kung matalo o manalo si Zhang Yi, ang mahalaga sa kanya ay ang iniisip ni Dali. Ngayong ganap na pinagtibay ni Hong Dali ang kanyang lakas, hindi na pinansin ni Zhang Yi at tumanggo kaagad, oo, okay. Nagkatinginan sina Tang Moxen at Li Nianwei at hindi malaman kung ano ang iniisip ni Hong Dali, kaya tinanong nila si Lucifer sa halip, pick up man, bakit sa tingin mo gusto ni Dali na mawala si Sister Xiaoyi ng kusa? Hindi ko mahulaan ang karunungan ng isang tao ng Diyos. Si Lucifer at Hong Dali ay naglalakad-lakad dito ngayon, at ngayon kung ano ang iniisip niya tungkol kay Hong Dali lalo siyang naguguluhan, anyway, panoorin mo lang, ang Young Master ay may sariling ideya. Ito ang tanging paraan, nagpout si Tang Moxen, kung gayon, tingnan natin kung ano ang gusto niyang gawin. Hindi nagtagal, kumuha ang kasino ng isang profesional na fighting referee, at pagkatapos ay tumunog ang sipol, at magsisimula na ang laro. Ang mga kalahok mula sa magkabilang panig ay pumasok sa venue. Ang Fifth Master ay si Sabrina the Fire Rose, at si Hong Dali ay ang Zerg Queen na si Zhang Yi.
Dalawang babae ang lumabas na magkasama. Hindi na kailangang sabihin, ang hitsura ni Zhang Yi. Napakaganda din ni Sabrina. Not to mention on the same level as Tang Moxon, Li Nianwei and Zhang Yi, at least compared to Heloise, hindi siya masyadong sumuko. Kaya very eye-catching ang eksena ngayon. Ang mga nakapaligid na madla ay bulungan lahat. Itong young master, ang taong pinadala niya ay talagang maganda. Sino sa tingin mo ang mananalo sa kanila? Sa aking palagay, dapat manalo si Wu Meigwei. Kalahati ng ikalimang Masters Empire ay natalo niya. Ang mga bumaba ay mula sa ika-4 na antas ng planeta, walang biro. Oo, ang reputasyon ni Wu Meigwei sa kalsada ay halos kasing ganda ng sa 5th Master. Hindi ito pangkaraniwan. Posible iyan, ang magandang babae sa tabi ng binatang ito. Si Li Nianwei ba? Kung tutuusin sa relasyon ng dalawa, siya ang young master na binanggit ni Goddess Li Nianwei sa Galaxy Voice. Para magawang mahumaling ang Diyosa sa kanya, dapat may kaunting lakas ang young master na ito. Well, ang labanan sa pagitan ng dragon at ng tigre ay talagang kapana-panabik ngayon. Pinag-uusapan ito ng lahat. Walang imak ang dalawang babae sa field. Magkahiwalay silang naghahanda. Maya-maya, kapag ito na ang referee, magsisimula na ang laban. Noon, hindi alam ng marami kung ano ang pag-aaway ng magagandang babae. Ngunit ngayon, alam nila ito. Kahit nasa gayong tunggalian, ang dalawang babae ay napakaganda at maganda, at ang kanilang mga casual na galaw, papasok at alis, ay kasiyahang panuurin. Sa sandaling nagsimulang mag-away ang dalawang babae, nagpalitan sila ng higit sa 100 galaw sa loob ng ilang segundo. Maaaring makita ng sinumang may matalinong mata na halos lahat ng paraan ay pinigilan siya ni Wu Meigwei. Masasabi lang ni Zhang Yi na halos hindi na siya makapagpigil. Pagkatapos ng isa pang dosenang galaw, si Zhang Yi ay nahuli at hinampas sa balikat ni Wu Meigwei, na napaatras ng 4 na hakbang. Konsesyon. Saglit na yumuko si Fire Rose Sabrina, tumalikod at umatras. Natalo si Hong Dali sa labanang ito. Kabanata 858 230 milyong taya. Talo talaga ang Young Master. Talaga bang natatalo ang paboritong Young Master ni Goddess Li Nianwei? Ang resultang ito ay nagulat sa lahat ng nasa paligid niya, at maging ang 5th Master ay bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata. Inaasahan na ang taong gusto ni Li Nianwei ay hindi isang hipon na malambot ang paa, ngunit mabilis siyang natalo sa taya. Ang resultang ito ay higit pa o mas mababa sa kanyang inaasahan. Sa katunayan, ang 5th Master ay dapat na maingat na nag-imbestiga sa background ni Hong Dali, ngunit ang kawili-wili ay ang Hong Dali ay kasangkot sa mga maharlikang galactic mula nang dumating siya sa Silver Blue Super Planeta na ito. To put it simple, masyadong mataas ang level niya. Ito ay tulad ng pangunahing lungsod ng Shenluo ay itinuturing na isang ordinaryong katamtamang laki ng lungsod, at ang Hong Dali ay ang karaniwang pangalawang henerasyong mayaman dagdag pangalawang henerasyong opisyal. Hindi sinasabi na mayroon siyang napakalakas na background, ngunit ang pangunahing punto ay maliban sa mga tunay na nangungunang tao, hindi maraming tao ang nakakakilala sa kanya. Maaari mo bang asahan na makilala ng isang lokal na itim na boss ang anak ng isang partikular na boss ng rehiyon ng militar mula sa sentral na pamahalaan? Kaya ito ay kapag ang mga bagay ay nagiging lubhang kawili-wili. Ang kasalukuyang Hong Dali ay isang karaniwang mataba at mamantika na baboy. Talagang naglalaway ang ikalimang amo at ang 5 malalaking tigre kapag tinatitigan nila ang baboy na ito, at wala talagang tubig dito. Mayaman siya, at hindi lang siya mayaman, magaganda rin ang mga babaeng nakapaligid sa kanya. Kung hindi siya papatayin ng ganoong tao, magsisisi lang siya sa pagkakataong ibinigay ng Diyos. Pero mabuti na lang at talagang maingat si 5th Master sa kanyang trabaho, kung hindi ay tinadtad siya ng minced meat ng kanyang mga kalaban at pinakain sa mabangis na aso. Kaya kahit na may nakilala siyang karneng baboy na tulad ni Hong Dali, hindi naman talaga siya masyadong pangit kapag kumakain. Nang makitang medyo naiinip na ang iba pang 4 na tao sa paligid niya, mabilis nang umiti si Master Wu at sinabing, hahaha. Oh, salamat, maliit. Pumayag ang kapatid ko, at medyo maliwanag ang dati kong mukha. Kung ganoon, bakit hindi tayo maglaro ng iba? Sabi niya sabay kindat sa mga tao sa paligid niya. Ang iba pang 4 na tao ay nababalisa, ngunit nakita nila ang ikalimang master. Sa isang tingin sa kanyang mga mata, tiyak na pinigilan niya ang susunod na sinabi. Sabay silang tumanggo. Nako, hindi na masaya, walang siglang iwinagayway ni Hong Dali ang kanyang kamay, ang saya-saya ko ngayon. Haha, medyo pagod na ako. Matulog ka na. Tsaka mahigit 5 milyon na lang ang natitira ko. Naglalaro lang ako. Wala namang ibig sabihin kung masyadong maliit. May bumuga ng hangin mula sa paligid. Mahigit 5 milyon na lang ang natitira ko. Damn, mobile banker ka ba? May natitira pa ba? Nang makitang papaalis na si Hong Dali. Sayang naman kung talagang pakakawalan siya ng ganyang alibughang anak. Kaya't mabilis na inilibot ni 5th Master ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, well, little brother, how about we play something exciting? This time hindi na tayo tumataya ng pera, taya tayo ng property, paano? Sinabi ni Hong Dali na siya. Sumangot at sinabing, isang laang ari-arian. Pagkatapos ay hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Well,
Tumingin si Hong Dali kay Ling Xiaoyi. Xiaoyi, mangyaring tulungan akong ayusin ang aking mga ari-arian at pumili ng ilan. Sinabi niya na tumingin siya kay Master Wu at sinabing, nga pala, magkano ang plano mong ipusta sa iyong ari-arian? Kinuha ko ang cane, ha. Ang Fifth Master at ang iba pang 5 tao ay lihim na nagkatinginan, at pagkatapos ay ang Fifth Master ay nasa sabik na nagsabi, well, to be honest with you, itong Meiji Casino ay isa sa mga property ko, at ang kasalukuyang valuation nito ay 34 million. Let's do it next time. How about a bet of this level? 34 na milyong dolyar ang kayamanan. Sa sandaling marinig nila ang tungkol sa isang malaking taya, lahat ng tao sa kanilang paligid ay nasa sabik. Nagniningning ang mga mata ng lahat. Ang ganitong malaking laro sa pagsusugal ay maaaring hindi mangyari minsan sa loob ng ilang taon, ngunit nangyari talaga ito. Hindi madali. Oh, interesting ito. Lalong nalito si Hong Dali at napaham, kung gayon, sabihin mo sa akin kung paano tumaya. Ang mga patakaran ay napakasimple. Ngumiti si Fifth Master, tinulak ang isang babae sa tabi niya ng isang hakbang pasulong, at sinabing, napakabilis ng babaeng ito. Sa pagkakataong ito, tumaya tayo at hulaan ng tama. May 3 kahon. Ang isa sa mga ito ay naglalaman ng hiyas ng katangian. Basta hulaan mo kung saang kahon ang hiyas, kapatid, panalo ka, paano? Okay, medyo simple lang. Isang mahabang hikab si Hong Dali, pagkatapos ay humanda ka. Inaantok na ako. Matulog muna tayo. Sino sa inyo ang taya? Magbilang tayo sa industriya. Kaya sabi ni Hong Dali. Pinangunahan ni Dali ang isang malaking grupo ng mga tao, nakahanap ng magandang lugar, nahiga sa kondangan ni Li Nianwei, at nakatulog sa isang iglap. Tinanong ni Tang Moxon si Li Nianwei sa mahinang boses, Sister Nianwei, nang sabihin mo na pinilit ni Dali na hilingin kay Sister Xiaoyi na matalo ngayon, plano mo bang akitin sila? Ngunit totoo ba na maaari kang manalo sa taya kung mananatili ka sandali? Haha, Young Master, ang kanyang mga plano ay palaging hindi mahuhulaan, mahinang sabi ni Li Nianwei, magtiwala ka lang sa Young Master. Kahit na ang mga taong iyon ay maituturing na mga matandang fox, hindi pa rin sila sapat kumpara sa karunungan ng Young Master. Totoo yan, para sa labis na naantig si Tang Moxon sa iba't ibang paraan ng pag-iyak at pagsigaw ni Hong Dali, at nakangiting sinabi, matagal nang natatalo si Sister Xiaoyi, kaya medyo ayaw niya. Bueno, biglang bumantong hininga si Hong Dali sa oras na ito, sinabi niya, hindi mahalaga ang manalo o matalo, huwag mag-alala tungkol sa mga detalyeng ito. At pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtulog. Ang bastos na ito, sa panig ng ika-5 master. Ang iba pang 4 na tao ay nagtipon sa paligid ng ika-5 master, tinitingnan ng ika-5 master na umiinom ng alak ng kaputo ng maluwag at nasisiyahan, na may ilang mga pagdududa sa kanilang mga puso. Lao Wu, kinuha ng lalaking butiki ang baso ng alak mula sa kamay ni Master Wu at nag-aalalang sinabi, sinubukan mo lang subukan, kumusta ang Young Master na ito? Maaari ba natin siyang bigyan ng matinding suntok ngayon? Ang tanong niya ay eksakto kung ano ang gustong itanong ng 3, kaya lahat ay naghihintay kung ano ang kanyang sasabihin. Ang Young Master na ito ay dapat isang Young Master mula sa isang malaking pamilya, ang uri ng tao na nag-iisa sa mundo. Saglit na nag-isip ang ika-5 Master at dahan-daw ang sinabi, kanina lang ako tumingin ng malapitan. Sa mga taong nakapaligid sa kanya, ang babaeng gumawa ng hakbang ang pinakamalakas, kaya humingi ako ng taya. Ngunit, nakikita kung paano siya nakikipaglaban sa aking Fire Rose, siya ay nasa tuktok ng ika-3 antas ng planeta, kaya. Isang Young Master from a big family, with a bodyguard around him. This can roughly tell the strength of his family. So, it is basically certain na mayaman itong pamilya ni Hong Dali, pero hindi naman ito masyadong malakas, kaya hindi untouchable. Sa kasino, hindi mo maaring bigyang katwiran na hindi manalo sa kanya, tama. Matapos pakinggan ang sinabi ni Master Wu, ang mga mata ng 4 na tao kabilang ang lalaking butiki ay kuminang ng maliwanag. Kung hindi nila papatayin ang ganyang baboy, baka tumigil na sila sa pagtambay sa mundo. Hehe, magaling, magaling. Natawa ang butiki at sinabing, ang Young Master na nasa harapan ko ay masasabing bihirang baboy ngayong taon. Ang isang kabataang tulad niya na maaaring mawala ng 10 milyon nang hindi kumukurap, siguradong mayamang pamilya iyon. This time, kailangan natin siyang patayin ng husto. Anyway, sa kasino, walang dapat maging walang awa kung mawawala ang lahat. Ang kanyang mga salita ay pinagtibay ng iba pang 3 tao. Siyempre alam ko, hinawakan ng Fifth Master ang kanyang baba at nakangiting sinabi, ang pagtaya sa industriya, pagpirma at pagdedeklara ng pera, walang saysay na pagsisihan ito sa bandang huli. Gaano man kalakas ang kanyang pamilya, maaari lang silang magdusa ng pagkawala. Kaya, lahat gaano kahanda na ipusta. Simple lang ba? Nagkibit balikat ang butiki, for such a good opportunity, of course same as before. I'll stake some money, about 20 million. What about? Yung iba. Tumanggo ang lahat, kaya nagkaayos na. Ayon sa kasunduan, ang bawat tao ay nag-aambag ng humigit kumulang 20 milyong yuan sa ari-arian, at ang ika-5 master ay may bahagyang higit pa, 34 na milyon.
Bilang karagdagan, ang kanyang mga tao ay nag-aambag, kaya ang share ratio ay halos 40% para sa ikalimang master, at bawat isa sa iba pang 4 na tao. 1.2. Ang Hongdali ay kailangang magdeposito ng dobleng bahagi, kaya ang ari-arian ay humigit kumulang 70 milyon. Si Elendina at ilang iba pa ay tahimik na nag-uusap sa gilid. Tinanong ng isa sa mga waiter ang isang nanunood, "Hoy, kuya, sino sa palagay mo ang mananalo sa mga pagpipilian?" Sumagot ang lalaki, "Kung gayon kailangan mo pang magtanong. Siguradong ang ikalimang babae ng amo ang kahanga-hanga. Masasabi ko sa iyo, parang magnanakaw ang sabi niya, napakakapangyarihan ng babaeng iyon, na binyansagang kamay ng Diyos. Hindi ko alam kung gaano karaming mga master ang nahulog sa kahihiyan sa ilalim ng kanyang mga kamay, hindi siya isang ordinaryong tao." Waitress, napakalakas. Hindi ba yan ay maituturing na pagdaraya? Mga nanunood, anong kasino ang walang master in charge? Kung hindi, kung talagang makapangyarihan ang isang tao, kukunin ang buong pamilya nila. So, hehe. Galing. Inilabas ng waitress ang kanyang dila, mukhang hindi talaga mapaglaro ang sugal na ito. Hindi ko lang alam kung matatalo o mananalo ang young master. Napakalaking hakbang. Mabilis na lumipas ang oras, sa isang kisap mata. Makalipas ang isang oras, sa wakas ay nagising si Hongdali, nagunat at nakangiting nagsabi, napakaginhawa ko na nakatulog. Ano, kailan magsisimula ang pagsusugal? Ako. Hinihintay lang kitang magising, bakla. Haha, young master, gising ka na ba? Nang makitang nagising si Hongdali, si Master Wu at ang iba pa ay nagmamadaling pumunta. Nasa harapan nila ang baboy. Kailangan nilang kumapit ng mahigpit, kung hindi ay pagsisihan nila ito. Gising ka na pala, laro ulit tayo. Tumingin si Hongdali kay Ling Xiaoyi at sinabing, "Xiaoyi, tapos ka na ba sa statistics?" Tapos na ang mga istatistika, tumanggaw si Ling Xiaoyi, "Young Master, magkano ang plano mong taya?" "Pusta na lang tayo ng 80 milyon sa ngayon," ngumuso si Hongdali, "wala naman akong masyadong gamit para sa property na iyon, katuwaan lang." May mga buntong hininga mula sa paligid niya. Tinakpan ni Elendina ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay, "Oh my God." "Tama iyan," tumingin si Hongdali sa Fifth Master, "kung gayon magkano ang plano mong i-deposito?" Nagkatinginan ng Fifth Master at ang 5 pa, at ngumiti ang Fifth Master, dahil ang Young Master ay tumaya ng 80 milyon, dapat tayong tumaya ng higit pa. Sa ganitong paraan, ang 10 milyon na napanalunan natin noon, kasama ang ating prinsipal na 25 milyon, ay tataya na lahat sa pagkakataong ito. Ang ating industriya ay halos 150 milyon sa kabuuan, paano pa kaya? 80 milyon plus 150 milyon. Ang kabuuang pera sa pagsusugal na 230 milyon ay sapat na upang masilaw ang mga mata ng lahat ng naruroon. Nanlaki ang mga mata ng lahat at bamuka ang kanilang mga bibig, at ang ilan sa mga mahiyain ay naglalaway pa. 230 milyon, tiyak na astronomical figure iyon. Well, so, it's not bad. Hindi masyadong masama ang pakiramdam ni Hongdali, at tumanggaw kaagad, "Kung gayon, gawin natin ito." Kaya tuwang-tuwa siyang pinili ang larong pagsusugal, at nagsimula ito. Kabanata 859, ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Hindi nagtagal, nagdala ang waiter ng isang malaking mesa na may sukat na 10 metro kwadrado. Sa mesa, may 3 magagandang sinaunang kahoy na tasa. At ang babaeng namamahala sa laro ng pagsusugal, na tinawag na kamay ng Diyos, ay may hawak na isang pula at may kantab na hiyas ng kapangyarihan sa kanyang mga payat na kamay na kasing puti ng nyebe. Ang mga manunood sa paligid ay responsable sa pangangasiwa. Mahigpit na inilagay ng batang babae ang hiyas sa tasa sa gitna, at pagkatapos ay ipinakita ang tasa sa lahat. Walang kakaiba. Napataas ang mood ng lahat sa audience. Pumili ka ng isa sa 3, basta piliin mo ang tama, kikita ka ng 150 million. Kung mali ang iyong pinili, pagkatapos ay paumanhin, ang 80 milyong ari-arian ay pag-aari ng kabilang partido. Isang tunay na sugal. Young Master, pwede na ba tayong magsimula? Ngumiti ng mahina ang dalaga. Bagamat hindi siya kasing ganda ni Li Nianwei at Tang Moxon, isa talaga siyang kahangahangang nakakabighani sa lahat ng mga nilalang. Simulan na natin. Walang pakialam si Hongdali kung gaano ito kalaking sugal para sa iba. Casual lang niyang sinabi, "Nga pala, ang hiyas ng katangiang ito ay medyo maganda, paano kung ibigay ito sa akin?" Habang sinabi niya ito, sumulyap siya kay Tang Moxon at sinabing, "Ibibigay ko ito sa aking kasintahan bilang isang maliit na regalo." Haha, ngumiti si Fifth Master at tumanggo, dahil sinabi ng Young Master na gusto niya ito, bibigyan ko siya ng 10-point power attribute gem. Salamat. Nakangiting sabi ni Hongdali, "Magsimula na tayo." Pagkatapos ay kinuha niya ang kamay ni Tang Moxon at sinabing, "Zinkson, ibibigay ko sa iyo ang batong ito mamaya. Kumuha ng kwintas at isuot mo ito." Naramdaman ang abnormalidad sa palad ni Hongdali, biglang nagbuntong hininga si Tang Moxon sa kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit inilagay ni Hongdali ang ganoong bagay sa kanyang palad.
Gayunpaman, pagkatapos magtrabaho kasama si Hong Dali sa mahabang panahon, natural na naunawaan ni Tang Moxon na may ideya si Hong Dali, at agad na tumanggo ng nakangiti, hehe, okay. Si Dali ang pinakamaganda. Pagkasabi nito, sinampal ng batang babae si Hong Dali sa mukha. Isang halik. Natural, walang pakialam sa maliliit na intimate gestures ng dalawa. Ngayon ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa tatlong tasang kahoy. Dahil ang babaeng iyon ay matatawag na kamay ng Diyos, natural na wala siyang problema sa pagsusugal. Ang pinakamahalagang bagay ay ang kanyang sariling lakas ay hindi mahina. Ang ikatlong antas ng planeta ay hindi kasing lakas ng Fire Rose, ngunit kapag inalag niya ang tatlong kahoy na tasang ito, ang bilis ay halos kasing bilis ng kulog at kidlat. Hindi man lang nakikita ng mga tao sa paligid niya ang kanyang mga kamay, at maririnig lamang ang isang marahas na banggaan ng mga hiyas na katangian laban sa mga tasa. Ang tunog ng pader. Gayunpaman, hindi man lang napansin ni Hong Dali ang mga galaw ng kamay ng Diyos dahil naroon ang matandang Diyos. Humikab lang siya ng mahaba. Pagkatapos ay kinusat niya ang kanyang mga mata. Makalipas ang 10 segundo, pinahinto ng kamay ng Diyos ang lahat ng tatlong tasang kahoy. Nakangiti siyang tumingin kay Hong Dali at sinabing, "Okay, Mr. Young Master, please choose." Napataas ang puso ng lahat. Si Mr. Wu, na nakatayo sa karamihan ng tao sa likod, ay tumitig sa mga mata ni Hong Dali at halos tumawa ng malakas. Kamay ng Diyos, ang palayaw na ito ay hindi basta-basta ibinigay. Sa tatlong pagpipiliang laro na tulad nito, gustong sabihin ng kamay ng Diyos kung saang tasa naruroon ang mga hiyas ng katangian. Masasabi mo kung saang tasa ito naruroon. Masasabi pang ang walang tasa sa tatlong tasa. Masasabi pang ang walang tasa sa tatlong tasa na hindi mahirap. Lao, kumusta ka? Bamulong ang butiki, sigurado ka ba? Tutal 20 milyon yan. Huwag kang mag-alala, mahinang ngumiti si Wu Ye at sinabing, lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Kahit anong tasa ang pipiliin niya. Ngumiti ang lalaking may palayaw na kamay ng Diyos at muling pinaalalahanan si Hong Dali, pakipili, Young Master. Napaka-confident niya. Ang hiyas ng katangian sa oras na ito. Sa loob lang ng belt niya. Masasabing mali ang alinmang tasang kahoy na pinili ni Hong Dali. Upang magamit ang pinakasimpleng pagkakatulad, pinili ni Hong Dali ang gitna. Walang laman ang tasang iyon. At kung gustong sabihin ni Hong Dali na ang parehong tasa ay walang laman, ang huling tasa ay hindi bubuksan. Pagkatapos ay maaari niyang agad na, ilagay, ang hiyas sa tasa na binubuksan ni Hong Dali, at makakagawa rin si Hong Dali ng maling pagpili. Masasabing sa simula pa lang ay natukoy na ang kalalabasan ng taya na ito. Kung hindi, sa pagiging maingat ni Master Wu, paano siya napunta sa isang mapanganib na sitwasyon na tinatawag na Hong Dali? Ang pagsusugal ay ganito. Kung walang 100% na katiyakan, ang bankero ay hindi madaling gagawa ng ganoong kalaking laro. Oh, okay, ngumisi si Hong Dali at nakangiting naglakad. Pagkatapos ay marahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa pinakakaliwang tasa na gawa sa kahoy at nakangiting sinabi, wala sa tasang ito. Sinabi niya na binuksan niya ang tasa, at sigurado, ang tasa ay walang laman. Sa pagkakataong ito ay halatang bahagyang nanginginig ang bibig ng dalaga. Ang Hong Dali na ito ay pumasok sa bilog. Gusto niyang sabihin na walang attribute gem sa second cup. Kapag inangat mo ito, ang resulta ay tiyak na magugulat sa iyo. Sa oras na ito, ang lahat ay ganap na naaakit sa kapaligiran ng eksena. Hindi mabilang na mga tao ang nagbulungan. Hoy, nakakatakot talaga ang taya na ito. Sa pinagsama-samang kapalaran na 230 milyon, anong klaseng matandang lalaking ito ang maglakas loob na maglaro ng ganoon kalaking taya? Hindi, sa ganyang numero, hindi ka makakapaglaro ng ganoon kalaking numero sa mga normal na taon, di ba? Pero sa larong ito, hindi biro ang palayaw ng binata na ito. Hindi lahat ay kayang gawin ito. Madali lang laruin. Oo, sayang naman. Kung hindi lang talaga tayo sigurado, sinong maglalakas loob na maglaro ng ganito kalaking kalakihan? Abay bata pa itong young master na ito. Talagang matatalo siya sa larong ito, at ang 80 milyon na industriya ay mapapamigay ng ganito. Hindi naglalakas loob na isipin ng mga tao. Napakadelikado ng 150 milyong laro sa pagsusugal. Hindi kalabisan na sabihin na gaano man kayaman ang iyong pamilya, ang kabuuang mga ari-arian ng isang karaniwang malaking pamilya ay tungkol sa halagang ito. Sa panlabas, si Fifth Master ay nagkunwaring walang pakialam, ngunit sa totoo lang, medyo natarante siya sa kanyang puso. Dalawa lang ang property niya tulad ng Meiji Casino. Ngunit isang bagay ang alam ng ikalimang amo, kung ayaw mong isuko ang bata, hindi mo mabibitag ang lobo. Kung ayaw mong bitawan itong Meiji Casino, hindi mo mabitag ang 80 million property ng Young Master. Para sa taong umakyat na sa kanyang kinatatayuan, kung natatakot siya sa mga bagay-bagay, baka umuwi na lang siya at alagaan ang kanyang mga anak. Excited talaga si Elendina sa gilid. Bagamat ngayon lang niya nakilala si Hong Dali, si Elendina ay kusang tumayo sa parehong kampo ni Hong Dali kahit na ano, sumama pa rin siya kay Hong Dali pagkatapos ng lahat. Kahit na ayaw niya, natatakot akong gawin niya ang kabilang partido ay umaasa na sa panig ni Hong Dali.
Kaya umaasa pa rin siyang mananalo si Hong Dali. Boss, tanong ng isang waitress kay Elendina sa mahinang boses, sa tingin mo ba ay mananalo ang young master? Mahirap sabihin, napabuntong hininga si Elendina, 9 out of 10 bets are cheats, and the possibility of lose is big. Kaya lagi kong sinasabi sa iyo na hindi big deal kung may hahawakan ka. Huwag mo na lang hawakan, di ba? Walang pamilya ang makakatiis kung may hamarang dito ng mahigit 200 milyon. Ganyan ba ang ginagawa mo? Oo, ipinalakpak ng waiter ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, nakakatakot ito. Napakalaking taya nito, pabayaan ang isang sugal. Nakakatakot lamang na tingnan ito. Nakakahiya. Aking ari-arian, walang magawang umiling si Elendina, ako ay nagmamay-ari ng isang bar, at ito ay nagkakahalaga lamang ng 16 na milyon. Nako, sa mundong ito ng mga Diyos. Lahat ng tao sa paligid ay nag-uusap, at ang buong sinuman sa eksena na may alam tungkol sa mga pamamaraan ni Master Wu ay hindi optimistiko sa panig ni Hong Dali. Natatakot ako na ang pamilya at mga kaibigan lamang ni Hong Dali ang magiging puno ng pagmamahal kay Hong Dali. Sa sandaling ito, marahang inilagay ni Hong Dali ang kanyang kamay sa kahoy na tasa sa gitna. Ang batang babae ay binansagan na kamay ng Diyos, lalong naging hubog ang mga sulok ng kanyang bibig. Sa sandaling binuksan ito ni Hong Dali, maaari niyang ilagay ang hiyas ng katangian sa tasa. At ang oras ay tumatagal lamang ng 1,000 ng 1 segundo. Wala rin sa tasang ito. Dahan daw ang sabi ni Hong Dali. Ang kahoy na tasa ay dahan daw ang binuksan, at lahat ay nagsaya. Lihim na tumawa ang Fifth Master at sinabing kung matatalo siya, maghanda na sakupin ang industriya. Paanong ang Fifth Master, isang may-ari ng kasino na nagtatrabaho dito sa loob ng maraming taon, ay hindi makatagpo ng mga trick tulad ng Hong Dali? Hindi ba't tumpak mong nakalkula na ang lahat ng 3 tasa ay walang laman, at pagkatapos ay binaligtad ito at isa-isa itong binuksan, at nalaman mong walang isa sa una, at walang isa sa pangalawa, at pagkatapos ang hiyas ng katangian ay natural na nasa 3 tasa. Pero nakakalungkot lang na ang mga gustong maging matalino ay isa lang ang kalalabasan, mawala ng pera at mawala sa malawak na dagat ng mga tao. Ito ang katatakutan ng kanyang free choice na sugal. Ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Kasabay nito, agad na inilagay ng banal na kamay ng dalaga ang hiyas ng katangian sa tasa na gawa sa kahoy na dahan daw ang binuksan ni Hong Dali. Kakayahang bloodline. Ang babaeng ito, na binyansagang kamay ng Diyos, ay isinilang sa isang napakamahiwagang planeta ng tao. Maaari siyang maglagay ng isang bagay na may dami na hindi hihigit sa 10 metro kwadrado sa isang tiyak na lalagyan sa pamamagitan ng kanyang mga iniisip, at maaari rin siyang maglabas ng isang bagay mula sa isang tiyak na lalagyan sa pamamagitan ng kanyang mga iniisip. Ito ay tiyak na dahil siya ay may mga kakayahan kaya siya ay inilagay sa spotlight ni Master Wu upang bantayan ang kasino na ito. Hindi naman kalabisan kung sabihin na sa kakayahan ng dalaga ay mapapahiya ang sinumang gustong mag-wild dito. Buong bumukas ang tasang gawa sa kahoy at walang laman sa loob. Natigilan ang ika-5 amo, natigilan ang dalaga, natigilan din ang butiki at ang 4 pa. Ang kahoy na tasa ay talagang walang laman. Paano ito mangyayari? Paano ito mangyayari? Isang babaeng hindi kailanman nabigo, paano siya mabibigo sa pagkakataong ito? Pati ang dalaga ay nabigla. Dilat na dilat ang hugis almond niyang mga mata at tinakto niya ng mahigpit ang bibig gamit ang kanang kamay. Paano ito mangyayari? Malinaw niyang inilagay ang hiyas ng katangian sa walang takip na tasa ng kahoy ngayon lang. Nang sabihin ni Hong Dali na wala sa tasa, tiwala ang dalaga na siya ang nanalo. Ngunit ito ay talagang walang laman. Oh, haha, wala talaga dito. Napangiti si Hong Dali sa babae, at pagkatapos ay sa Fifth Master, hindi ko na kailangang buksan ang huling tasa, tama ba? Ang pagtatapos ng Diyos. Kabanata 860, mula ngayon, mangyaring tawagan ako, Diyos ng mga gambler. Sa oras na ito, ang mga talagang baliw lamang ang magbubukas ng huling tasa. Ang mga kalamnan sa mukha ni Wu Ye ay pumipintig, at ang kanyang noo ay natatakpan ng malamig na pawis. Sa bandang huli, ang mga ngipin na lang ang nagagawa niya at nagpisil ng kaunti sa sulok ng kanyang bibig. Dumating ang mga salita, hindi. Hindi na kailangan. Well, kung ganoon ang kaso, then I'm welcome. Tiningnan ni Hong Dali ang napakagandang palamuti sa paligid niya at napabuntong hininga, ito na ang magiging tahanan ko mula ngayon. Alam ko, parang ang magandang lugar na ito ay dapat na gumastos ng maayos, hehe. Hanggang ngayon ay hindi pa rin maintindihan ng dalaga. Ang kanyang hiyas na katangian ay malinaw na inilagay sa kahoy na tasa, ngunit paanong hindi ito fly with wings? Hindi kaya ang Hong Dali na ito ay may mas advanced na mga kasanayan kaysa sa kanya? Sa katunayan, tama ang hula niya, talagang may mga kasanayan si Hong Dali na mas advanced kaysa sa kanyang mga kasanayan sa bloodline. Dahil may sistema ang Hong Dali. Nang ilagay ni Hong Dali ang kanyang kamay sa kahoy na tasa sa gitna, palihim niyang binuksan ang panel ng system. Pagproseso ng hiyas at inlay na enchantment, advanced na bersyon. Ngayon ang kanyang pagpoproseso ng hiyas at inlay na kaakit-akit na mga kasanayan ay maaaring pagsamahin ang 2 hiyas ng katangian sa isang hiyas ng katangian. Ang kailangan ay 2 hiyas ng katangian at 1,000,000 barya sa kalawakan.
At ang bagay na hawak ni Hong Dali ay isang hiyas ng katangian na nagpapataas ng liksi ng 10. Sa katunayan, sa simula pa lang, nang mabalitaan ni Hong Dali ang tungkol sa taya na ito, alam niyang tiyak na isa itong bitag, isang bitag na tiyak na matatalo siya. Noong si Hong Dali ay nasa Earth sa kanyang nakaraang buhay, palagi niyang binabasa ang panloob na impormasyon tungkol sa pagsusugal. Ang sino mang magbubukas ng kasino ay maglalakas loob na maglaro ng ganoong kalaking laro kung wala siyang pares ng mga trick. Hindi dapat ganoon. Sino ang maglakas loob na maglaro kung hindi ka 100% sigurado? Sa katunayan, darating siya ngayon. Noong una, gusto ko lang itong laruin ng basta-basta, mawala ng pera at mawala ng pera kapalit ng mga attribute point. Sa huli, hindi ko inasahan na maaakit ko talaga itong ikalimang master. Kaya naman, pansamantalang nagbago ang isip niya at sinadya muna niyang hilingin kay Zhang Yi na matalo sa isang laro. Para magkaroon ng maling pag-unawa ang kabilang partido sa kanyang tunay na lakas, at sigurado, iminungkahi ni Master Wu ang 1 out of 3 selection bet na ito. Upang sabihin na ito ay ang ikalimang kasawian ng Master, kung ito ay isa pang sugal. Maaaring hindi na maglaro si Hong Dali, ngunit sa one of free choice na larong ito, lalo na't ang bato ay talagang isang hiyas ng katangian nagpadala ka ng isang tao sa 1,000 milya ang layo, kaya huwag mo akong sisihin na baliwalain ito. Ang pinakamahalagang bagay ay ang karamihan sa mga taya ng kabilang partido ay ari-arian at 35 milyon lamang ang cash. Oy, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagbabawas ng mga puntos ng system. Kaya naman sinabi ni Hong Dali na gusto niya ang bato sa simula. Hanggat ang bato ay sa iyo. Sa kanyang sistematikong pagpoproseso ng hiyas, hindi kalabisan na sabihing malinaw na nakikita ni Hong Dali ang katangiang hiyas kahit na nakatago ito sa sinturon ng dalaga. Kaya't nang ipadala ng batang babae ang bato sa tasa na gawa sa kahoy, natural na pinagsama ni Hong Dali ang dalawang hiyas, at pagkatapos ay direktang ipinadala pabalik sa kanyang mga kamay ang na-synthesize na tapos na produkto. Damn it, you want to plot against me, sa tingin mo ba ay nabubuhay lang tayo? Sa pagkakataong ito alam mo na ang ibig sabihin ng pag-alagala sa mundo ng hindi sinasaksak, di ba? Ngayon alam mo na kung ano ang ibig sabihin ng palaging naglalakad sa tabi ng ilog nang hindi nababasa ang iyong sapatos, tama ba? Ngayon alam mo na kung ano ang ibig sabihin ng manghuli ng gansa sa buong araw at matukso sa mata ng mga gansa, di ba? Sa pagkakataong ito alam mo na ang ibig sabihin nito. Inalis mo ba ang susunod na 10,000 salita? Damn it! Mangyaring tawagan kami mula ngayon, Diyos ng mga gambler. Ang lahat sa paligid ay tumingin kay Hong Dali sa bukid at bumulalas, Diyos ko, ang batang master na ito ay simpleng Diyos ng pagsusugal. Oo, kaya niyang ipanalo ito. Parang ang kamay ng Diyos ay wala pang natalo sa akin, talagang nakakadilat ngayon. 150 million. Paanong nanalo ang young master na ito? Hinangaan ni Ellen Dina si Hong Dali. Ang ilang mga waiter ay nakatitig lahat kay Hong Dali ng may dilat na mga mata. Diyos! Talagang isang banal na tao ito, hindi nakakagulat na gusto siya ni Miss Nianwei. Napatingin si Tang Moxen kay Hong Dali nang nakangiti. Puno ng kaligayahan ang puso ko. Kaya niyang tiisin ang kaunting pabago-bago ng mga lalaki. Ngunit talagang hindi niya kayang tiisin ang pagiging karaniwan ng kanyang lalaki. Sa bagay, sa mundong ito, kung gusto mong maging malandi, kailangan mo rin ng puhunan. Wala siyang lakas na manakop sa mga babae, at wala siyang lakas ng loob na manligaw. Sa oras na ito, ang Fifth Master ay higit pa o hindi gaanong mapapanatili ang kanyang kalmado, pagkatapos ng lahat, napakaraming tao dito. Kakailanganin niyang tumambay sa kalye mula ngayon, at hindi niya magagawa ang ganoong bagay ng ilang sandali, kahit na hindi pa. Gayunpaman, dahil lang sa hindi niya magawa ay hindi ibig sabihin na talagang matiis ng iba. Ang lalaking butiki ang unang naghanda para kumilos. Sa isang tingin ay agad siyang pinalibutan ng mga guard na sumusunod sa kanya. Sa pangkalahatan, kung magagawa mo ito sa isang lawak sa mga ordinaryong tao, natural na hindi magiging mahina ang mga bodyguard sa paligid mo. Agad-agad, pinalibutan siya ng 4 na planetary level 3 guard. Ang ikatlong antas ng planetang ito ay talagang isang master sa mga master para sa mga ordinaryong tao, ngunit para sa kanilang antas, ito ay talagang wala. Sa sandaling kumilos ang butiki, ang 3 iba pang tao ay tiyak na sumunod, at sa isang kisap mata, si Hong Dali ay napapaligiran ng 13 bodyguard. Anak, paano ka maglakas loob na gumawa ng kalokohan sa isang lugar na tulad nito? Ngumisi ang butiki. Wala siyang pakialam kung sino ang gumagawa ng kalokohan. Anyway, kung sinabi kong ikaw ang gumawa ng kalokohan, ikaw naman ang gumawa ng kalokohan. Kung maglakas loob kang magsabi ng anumang bagay na walang kaparirikan, gagawin ko ito ngayon. Sisirain kita. Oh, hindi man lang nag-abala si Hong Dali na sagutin siya. Tumingin lang siya sa mga talunan sa paligid niya at sinabing, itong mga taong ito ay gustong makipag-away sa isa't isa. Kaya, maging banayad. Ang lugar na ito ay akin na ngayon. Ang nakuha ko lang. Hindi magandang basagin ito ng ganito. Kaya nagsimula ang laban, at syempre, natapos ito ng napakabilis. 5 segundo. Mayroong isang bilog ng mga bodyguard na nakapalibot sa Hong Dali, hindi hihigit sa 13.
Sa katunayan, iniisip ni Hong Dali na ang 13 taong ito ay matatawag pa ring 13 Taibao Henglian. Sa totoo lang, tumingin si Hong Dali sa lalaking butiki na may inosenteng mukha, pusta ka lang, bakit malas kang matalo? Pagkatapos ay bamulong siya sa mga tulisan sa paligid niya, labanan mo siya at kalagkarin siya hanggang mamatay. Okay. Humakbang si Liang at naghanda na kumilos. Dahil dito, sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng kaguluhan mula sa direksyon ng pintuan, at isang lalaking nakaitim ang sumugod kasama ang isang malaking grupo ng mga tao na mukhang mga gangster mula sa lupa. Ang pinuno ay hindi mukhang masyadong matangkad mula sa malayo, ngunit ang mga tao sa paligid niya ay napakatigas. Ang pinakamaikling isa ay tila hindi bababa sa 2 metro ang taas. Lahat sila ay nakasuot ng itim na baluti na may mga inlay. With attribute gems, isang tingin lang ay sapat na para manginig ang puso sa takot. Ang ganoong eksena ay naging dahilan kung bakit ang lalaking nangunguna ay namumukod-tangi mula sa karamihan ng tao na nakabalat kayo, at partikular na kapansin-pansin. Inilagay niya ang isang kamay sa likuran niya, at ang kabilang kamay ay hila-hila ang isang maliit na bote ng alak ng maluwag at kontento, galit na galit. Ang mga darating ay hindi mabuti, at ang mga mabubuti ay hindi darating. Pagdating nila, tumahimik ang buong Meiji Casino floor. Naglakad ang lalaki sa gitna ng field. Nang makita siya ng ikalimang amo, tila natakot siya at bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata. Para sa mga taong nakipagsugal kay Master Wu noon, ang kanilang mga mukha ay biglang naging sobrang pangit. Ang kanyang target ay halatang grupo ng mga tao sa panig ni Hong Dali. Humalaklak siya mula sa malayo at sinabing, Lao Wu, nabalitaan kong maganda ang negosyo mo kamakailan. Nagkataon na libre ang kapatid ko ngayon. Ang mga hinaing namin noon ay malulutas ngayon. Kalimutan na natin. Anong nangyayari dito? Nagkatinginan si Hong Dali at ang iba pa. Makakakita rin ba tayo ng ganitong uri ng underworld na kumukuha ng teritoryo sa Silver Blue superplanetang ito? Ito ay talagang hindi madali. Kaya't handa si Hong Dali na tumabi at manood ng palabas, ngunit ang problema ay ginawa ni Master Wu si Hong Dali na hindi makaalis sa isang salita lamang. Ang ikalimang master ay nagsabi, matandang multo, tumpak ka sa oras na ito. Dumating ka pagkatapos kong i-export ang kasino na ito, haha, ang taong ito ay malas na maaari siyang mabulunan kahit na uminom siya ng tubig. Kalimutan mo na. Amin na ang kasino na ito. Ano? Natalo ka sa napakalaking kasino. Ang lalaking nakaitim na nagngangalang Lao Gui ay talagang mukhang isang multo, na may mukha na kasing kulubat ng puno ang balat ay halos pareho, at ang maliit na berdeng mga mata na hugis gisantes ay tumingin sa paligid, at sa wakas ay tumira kay Hong Dali, natalo ba ako sa iyo? Mukhang ganoon. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang ilong, ano, mayroon ka bang opinyon? Okay. Di ba may kasabihan na, kung may makuha ka, kailangan may ibigay. Dahil nanalo ako ng napakaraming ari-arian ngayon, kailangan kong ipakita ang aking mga kakayahan upang maiwasan ang mga langaw na lumipad at magdulot ng gulo sa hinaharap. Oo, syempre meron. Sinulyapan ng matandang multo ang 13 Taibao na nakahandusay sa lupa, at ang kanyang napakapangit na mukha ay naging mas pangit. Nagpatrolya siya ng 1 linggo, at pagkatapos ay dahan-daang nagsalita, tama ako sa kasino na ito. Matagal na, pero hindi ko inaasahan na mananalo ka. Okay, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Maaaring ibenta ka sa akin ng kasino sa isang patas na presyo at aalis ako, o ilalagay kita sa isang sako at itatapon ka sa dagat upang pakainin ang mga isda. Ang kanyang tono ay sapat na mayabang, at ito ay eksaktong ritmo ng paghingi ng pambubugbog. Ngunit ang ikalimang master ay may narinig sa likod ng mga salita. Ang tanging bagay na nagawa niyang mabuhay hanggang ngayon ay ang iwan ng mga bagay-bagay sa isang tabi upang tayo ay magkita sa hinaharap. Si Hong Dali ay may mga paraan at pinagmulan ng pamilya, kaya hindi isang matalinong hakbang na masaktan siya hanggang sa kamatayan, kaya ngayon lang siya gumawa ng masamang ghost, kaya ngayon lang siya gumawa ng isang multo. Dali ng isang maliit na pabor nang hindi gumagawa ng isang hakbang. Matandang multo, tumawa si Fifth Master at sinabi, bagaman dati kang isang standard upstart na tumakas na may dalang malaking bag ng pera para makabili ng Bratton spaceship, hindi ka masyadong dominante. Ano ang nangyari ngayon? Mali ang ininom mong gamot. May kung ano sa kanyang mga salita. Napatingin si Hong Dali kay Fifth Master na may ngiti. Sinusubukan mo bang subukan ang sitwasyon ng kalaban para sa akin? Well, ito ay ginawa sa isang matapat na paraan. Bagamat natalo ako sa kasino na ito, mayroon pa rin akong kaunting ambisyon. Well, wala akong pakialam kung kailangan ko ng tulong niya o hindi, pero itatala ko ito. Tama ka, mali talaga ang nainom kong gamot ngayon. Tumawa ang matandang multo, at ngumiti siya ng napaka-proud. Nang matapos siyang tumawa, nakipagkamao siya sa 2 kamay, at sinabi sa isang napakagalang na tono, huwag kang matakot na sabihin sa akin ikaw, nagtatrabaho ako sa amo ngayon. Alam mo ba kung sino ang amo ko? Tatakutin kita hanggang mamatay. Ang aking amo ay isang peripheral nobleman. Kalooban ng Diyos. Fudge. Nang marinig ang pangalang ito, tumili si Hong Dali. Hindi ko na napigilan at humagalpak ng tawa. End of this chapter.